Isang milyonaryong lalaki ang nag-alaga sa kanyang anak na paraplegiko sa loob ng 20 taon, hanggang sa isang araw ay nagsimula siyang magduda sa isang bagay at nagdesisyong mag-install ng mga kamera sa buong mansyon. Ang nakita niya sa mga recording ay nagpanginig sa kanya, panoorin hanggang sa dulo. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Tuloy tayo! Sumisikat ang araw sa mga kortinang sutla, gumuguhit ng mga gintong pattern sa marmol na sahig ng silid. Si Miguel Santos, isang negosyanteng 55 anyos, tahimik na minamasdan ang lungsod na nakaunat sa ilalim ng kanyang mga paa mula sa bintana ng kanyang penthouse sa ika-negatibo 40 palapag. Ang kanyang tingin, na karaniwang matalim at nakatuon, ay tila nawala sa abot tanaw, na parabang naghahanap ng mga sagot sa kalayuan. Ang tunog ng pinto na bumubukas ay nagpabalik sa kanyang mga iniisip. Hindi na siya lumingon, agad niyang alam kung sino ito. "Magandang umaga, Ginoong Santos," sabi ng isang tinig ng babae. "Dala ko po ang mga ulat na hiningi niyo kahapon." Si Miguel ay dahan-dahang bumaling, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kapanatagan na nagtatago ng loob na bagyo na sumasalanta sa kanya. "Salamat, Lorna," sagot niya sa malalim na tinig. "Ilagay mo na lang sa mesa, pakiusap." Si Lorna Reyes, ang kanyang personal na katulong sa loob ng mahigit isang dekada, ay tumango ng propesyonal. Sa edad na 40, siya ay isang elegante at diskreto na babae, perpekto para sa kanyang posisyon. Inilagay niya ang mga dokumento sa mahogany na mesa at naghanda ng umalis, ngunit ang tinig ni Miguel ay pumigil sa kanya. "Lorna, kumusta si Jun ngayon?" Ang tanong, na tila kaswal, ay nagpatigil kay Lorna ng hindi halatang. "Si Jun ay mabuti naman po, Ginoo." Ang physical therapist ay dumating kalahating oras na ang nakalipas para sa kanyang umagang sesyon. Si Miguel ay tumango, ang kanyang tingin ay bumalik sa bintana. "Salamat, Lorna. Iyon lang muna." Nang magsara ang pinto sa likod ng kanyang katulong, si Miguel ay nagbuntong hininga ng mahaba at pagod. Lumapit siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang larawang nakabalangka sa pilak. Dito, ang mas batang si Miguel ay nakangiti kasama ang isang teenager na may maliwanag na mata at mapagbiro ng ngiti. Si Jun, ang kanyang anak, bago ang aksidente na nagbago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang alaala ng gabi ng sakuna, 10 taon na ang nakalipas, ay patuloy pa ring nagpapahirap sa kanya. Ang hiyaw ng mga gulong, ang tunog ng baluktot na metal, ang mga sigaw. At pagkatapos, ang katahimikan. Isang katahimikan na tila tumagal ng walang hanggan hanggang sa dumating ang mga paramediko. Isinara ni Miguel ang kanyang mga mata, sinusubukang ilayo ang mga larawan na iyon sa kanyang isipan. Nang buksan niya ang mga ito, ang kanyang tingin ay tumigas. May determinasyon, binuksan niya ang kanyang computer, at nag-access sa isang espesyal na programa. Sa screen ay lumitaw ang ilang mga bintana, bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng mansyon ng mga Santos. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isa sa partikular, ang silid ni Jun doon, ang kanyang 25 taong gulang na anak ay nakaupo sa kanyang wheelchair, habang ang physical therapist, isang batang babaeng nagngangalang Maya, ay nagtatrabaho sa kanyang mga binti. Minamasdan ni Miguel ang eksena na may halong pagmamahal at pagdududa. May bagay na hindi tumutugma. Maliliit na detalye na napansin niya sa nakaraang mga linggo ang nagpabahala sa kanya. Ang paraan kung paano gumagalaw si Jun kapag iniisip niyang walang nakakakita sa kanya, ilang hindi sinasadyang kilos. Isang katok sa pinto ang sumira sa kanyang mga iniisip. Tuloy, sabi niya, mabilis na isinasara ang mga bintana ng pagmamanman. Si Ramon Fernandez yon, ang kanyang kanang kamay sa kumpanya. "Ginoong Santos, ang lupo ng direksyon ay naghihintay. Kailangan nating talakayin ang pagsasanib ng korporasyon global." Si Miguel ay tumayo. "Siyempre, tara na." Habang sinusundan niya si Ramon patungo sa silid pulungan, hindi maiwasan ni Miguel na isipin si John paranoid ba siya. O talagang may itinatago sa kanya ang kanyang anak. Ang pulong ay tumagal ng ilang oras. Si Miguel, na karaniwang halimbawa ng konsentrasyon, ay nahirapang mapanatili ang kanyang isipan sa mga numero at estratehiya na pinag-uusapan. Ang kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik sa silid ni John sa mga maliit na sandaling iyon na nakita niya sa mga kamera. Nang sa wakas ay natapos ang pulong, si Miguel ay nagmadaling bumalik sa kanyang opisina. Ikinandado niya ang pinto at muling binuksan ang programa ng pagmamanman.
Gumugol siya ng sumunod na ilang oras sa pagsusuri ng mga recording ng nakaraang araw, naghahanap ng anumang bagay na maaaring magkumpirma o magpatunay ng kanyang mga hinala. At pagkatapos ay nakita niya ito. Ito ay isang recording mula sa 3 araw na nakalipas, malapit sa hating gabi. Si June ay nag-iisa sa kanyang silid. Tumingin siya sa paligid, na parang sinisiguro na walang nakakakita sa kanya. At pagkatapos, dahan-dahan, na may malinaw na pagsisikap ngunit walang anumang tulong, tumayo siya mula sa wheelchair. Napigil ni Miguel ang kanyang paghinga. Ang kanyang anak ay lumakad ng 2 nanginginig na hakbang bago muling umupo, pagod ngunit may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Ang mga kamay ni Miguel ay nanginginig nang i-pause niya ang video. Isang halo ng mga emosyon ang sumakan niya, tuwa sa pagtingin sa kanyang anak na nakatayo, galit sa panlilinlang, pagkalito kung paano magpatuloy. Ang tunog ng kanyang telepono ang nagpabalik sa kanyang pagkawalang malay. Si Lorna yon. Ginoong Santos, si E. Cruz ay nandito para sa inyong buwanang check-up. Lubusang nakalimutan ni Miguel ang kanyang appointment sa doktor. Salamat, Lorna. Sabihin mo sa kanya na pumasok. Ilang minuto pagkatapos, si E.I. Cruz, isang lalaking may edad na mga 60 taon na may uban na buhok at makapal na frame na salamin, ay pumasok sa opisina. Miguel, kumusta ka? Tanong ng doktor habang inihahanda ang kanyang kagamitan. Mabuti, tulad ng dati, sagot ni Miguel na walang kainteres, ang kanyang isipan ay nasa video na kakabukas lang niya. Maingat na sinuri siya ni A.C. Cruz, nagtatanong ng mga karaniwang tanong at nagsusulat ng mga tala. Nang matapos siya, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Miguel, may bagay na nag-aalala sa akin. Ang iyong huling pagsusuri ng dugo ay nagpapakita ng ilang kakaibang bagay. Gusto kong gumawa ng mas maraming pagsusuri para matiyak, pero ano, doktor? Tanong ni Miguel, nakakaramdam ng biglaang kagipitan sa dibdib. Maaaring wala ito, pero maaari ring maging isang seryosong bagay. Mas gusto ko na hindi magmadali hanggang sa makuha ko lahat ng resulta. Ipapasuri kita ng mga espesyal na test bukas. Si Miguel ay tumanong ng may pagkakakawang, pinaalis ang doktor sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Nang siya ay naiwan ng mag-isa, nagpatuloy siya sa kanyang upuan, nalulula. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kanyang mundo ay tila nababaligtad. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas na parang nasa ulap. Kinansela ni Miguel ang kanyang natitirang mga appointments at maaga siyang umuwi sa mansion. Sa hapunan, tinitignan niya si June sa bagong mata, naghahanap ng mga senyas, anumang palatandaan na nagkukumpirma ng nakita niya sa video. Si June, sa kabilang banda, ay kumikilos ng normal, nagrereklamo sa mababa sa asin na pagkain na inihahain sa kanya ayon sa rekomendasyon ng doktor at nagsasalita ng may kasabikan tungkol sa isang bagong serye na pinapanood niya. Tay, okay ka lang ba? Tanong ni June sa isang punto, napansin ang pagkalito ng kanyang ama. Mukhang maputla ka. Pinilit ni Miguel ang isang ngiti. Ayos lang ako, anak. Medyo pagod lang sa trabaho. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Miguel. Gumugulong siya sa kanyang kama, ang kanyang isipan ay isang ipu-ipo ng mga iniisip at emosyon. Sa isang banda, ang kagalakan na malaman na ang kanyang anak ay makalalakad, kahit na kaunti. Sa kabilang banda, ang pagdadalamhati na hindi alam kung bakit itinatago ni June sa kanya ang isang napakahalagang bagay. At higit sa lahat, ang anino ng pag-aalala para sa kanyang sariling kalusugan. Kinaumagahan, si Miguel ay gumising ng maaga at nagtungo sa ospital para sa mga test na iniutos ni F. Cruz. Habang naghihintay siya ng mga resulta, hindi niya maiwasang isipin ang imperyo na kanyang itinayo, si John, at lahat ng maaari niyang mawala kung masama ang balita. Nang bumalik siya sa opisina, natagpuan niya si Lorna na naghihintay sa kanya na may nag-aalalang ekspresyon. Ginoong Santos, tumawag si Ramon. Sinabi niya na kailangan niyong makipag-ugnayan sa kanya agad. Mukhang may problema sa pagsasanib. Si Miguel ay nagbuntong hininga ng malalim. Ang mga problema ay tila dumarami. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa kanyang opisina at tinawagan si Ramon. Miguel, ang tinig ni Ramon ay may tensyon, ang korporasyon global ay umaatras. Sinasabi nila na nakatanggap sila ng mas magandang alok mula sa ating kakompetensya. Ano? Paano nangyari iyon? Si Miguel ay nakaramdam na parabang umiikot ang kanyang ulo. Ang pagsasanib na ito ay napakahalaga para sa hinaharap ng kumpanya. Hindi ko alam pero kailangan nating kumilos agad. Nagpatawag ako ng emergency meeting para sa hapon na ito.
Ibinaba ni Miguel ang telepono na nakakaramdam ng pagkalula. Sa sandaling iyon, napatingin siya sa larawan ni June, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kung ang kanyang anak ay makalalakad, kahit na kaunti, marahil ay oras na para siya ay magsimulang gampanan ang ilang responsibilidad sa kumpanya. May determinasyon, tinawagan niya si Lorna. Lorna, pakisabi kay June na gusto ko siyang makita sa aking opisina ngayong hapon. Mahalaga ito. Ang mga oras ay dumaan ng mabagal. Si Miguel ay nagpapalit-palit sa pagitan ng paghahanda para sa emergency meeting at pag-isip kung paano haharapin ang pag-uusap kay John nang sa wakas ay dumating ang oras. Narinig niya ang pamilyar na tunog ng wheelchair na papalapit sa pasilyo. Pumasok si June sa opisina, ang kanyang mukha ay halong pagkausyoso at bahagyang pag-aalala. Tay, anong nangyayari? Sinabi ni Lorna na mahalaga daw. Tumingin si Miguel sa kanyang anak, nag-aalangan sa isang sandali. Dapat ba niyang direktang harapin? O bibigyan siya ng pagkakataon na umamin sa kanyang sarili? John, nagsimula siya na pinipili ang hindi direktang paraan, nag-isip ako. Matagal ka nang malayo sa kumpanya. Sa tingin ko ay oras na para mas makilahok ka. Ang pagkagulat sa mukha ni John ay malinaw. Ako? Pero tay, alam mo naman na hindi ako maaari ang aking kondisyon. Ang iyong kondisyon ay hindi kailangang maging hadlang, naputol ni Miguel, maingat na minamasdan ang reaksyon ng kanyang anak. Maraming bagay na maaari mong gawin mula sa bahay para magsimula. At sa susunod, marahil ay maaari kang pumunta sa opisina paminsan-minsan. Si June ay mukhang hindi komportable, ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa mga kontrol ng kanyang wheelchair. Hindi ko alam, tay. Hindi ko sa tingin ko ay handa ako para dyan. Si Miguel ay nakakaramdam ng lumalagong frustration sa kanyang kalooban. Bakit nagpupumilit ang kanyang anak na panatilihin ang palabas na ito? Malapit na siyang direktang harapin nang tumunog ang kanyang telepono. Si Air Cruz ito. Ipagpaumanhin mo ako sandali, June, sabi niya, papalayo para sagutin ang tawag. Ang tinig ng doktor ay seryoso. Miguel, mayroon na akong mga resulta ng iyong mga pagsusuri. Natatakot ako na kailangan mong pumunta sa aking konsultasyon sa lalong madaling panahon. Ito ay mahalaga. Si Miguel ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang likod. Naiintindihan ko, doktor. Nandyan ako sa loob ng isang oras. Nang ibinaba niya ang telepono, nakita niya ang nag-aalalang tingin ni John, ayos lang ba ang lahat, tay? Sa isang sandali, naisip ni Miguel na sabihin ang lahat sa kanyang anak. Tungkol sa kanyang mga hinala, tungkol sa kanyang kalusugan. Ngunit may pumigil sa kanya. Ayos lang ang lahat. Routinary na check-up lang. Si June ay tila hindi kumbinsido, ngunit hindi siya nagpilit. Gusto mo bang ipagpatuloy nating pag-usapan ang tungkol sa kumpanya? Si Miguel ay umiling. Hindi, ipaubayan natin iyon sa ibang pagkakataon. Kailangan kong umalis ngayon. Habang pinapanood niya si June na lumabas ng opisina sa kanyang wheelchair, si Miguel ay nakaramdam ng sakit. Paano sila umabot sa puntong ito? Sa anong sandali nawasak ang tiwala sa pagitan ng ama at anak sa ganitong paraan? May buntong hininga, naghanda si Miguel para pumunta sa konsultasyon ni AC Cruz, nalalaman na ang mga pagbubunyag ng araw na iyon ay maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang biyahe patungo sa klinika ni AC Cruz ay isang kalabuan ng mga kalye at gusali para kay Miguel. Ang kanyang isipan ay nahati sa pagitan ng pag-aalala sa kanyang kalusugan at frustration sa sitwasyon. Kay June nang sa wakas ay dumating siya at umupo sa harap ng mesa ng doktor, nakaramdam siya na para bang tumakbo siya ng isang maraton. Miguel, nagsimula si AR Cruz, ang kanyang tinig ay malambot ngunit seryoso. Ang mga resulta ng iyong mga pagsusuri ay nagpakita ng isang nakakabahala. Mayroon kang isang mabihirang sakit na tinatawag na sindroma ng Erdheim-Chester. Si Miguel ay kumurap, nalilito. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa sakit na yan. Ano ang ibig sabihin niyan, doktor? Ang doktor ay tinanggal ang kanyang salamin at dahan-dahang nilinis ang mga ito, na para bang naghahanap ng tamang mga salita. Ito ay isang kondisyon na nakakaapekto sa maraming mga organo at sistema ng katawan. Sa iyong kaso, mukhang pangunahing nakakaapekto ito sa iyong mga buto at cardiovascular system. At ang gamutan, tanong ni Miguel, nakakaramdam ng bukol sa kanyang lalamunan. Si AC Cruz ay nagbuntong hininga. May mga paggamot na maaaring makatulong sa pamamahala ng mga sintomas at mapabagal ang pag-unlad ng sakit, ngunit
Miguel, dapat akong maging matapat sa'yo. Sa iyong kaso, ang diagnosis ay huli na. Ang sakit ay malubha na. Si Miguel ay nakaramdam na parang bumubukas ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Gaano katagal? Tanong niya sa paos na tinig. Tumingin sa kanya ang doktor na may awa. Sa agresibong paggamot, maaaring 1 hanggang 2 taon. Kung walang paggamot siguro 6 na buwan. Ang mundo ay tila tumigil para kay Miguel. 6 na buwan. 1 taon. 2 bilang pinakamahaba. Bigla, lahat ng kanyang itinayo, lahat ng pinaglabanan niya, ay tila walang kabuluhan. Naiintindihan kong ito ay isang napakatinding dagok, pagpapatuloy ni AC Cruz. Pero mahalaga na simulan natin ang paggamot sa lalong madaling panahon. Inirerekomenda ko rin na ayusin mo ang iyong mga gawain at ang natirang bahagi ng pag-uusap ay lumipas na parang nasa ulap para kay Miguel. Lumabas siya sa klinika na nakakaramdam na parang ibang tao sa pumasok. Ang araw ay sumisinag sa langit, ang mga tao ay naglalakad sa mga kalye, abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Paano maaaring patuloy na umiikot ang mundo kapag ang kanya ay tumigil na? Habang nagmamaneho siya pabalik sa opisina, libong mga iniisip ang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang pamana, si June. Si June ang ideya ng kanyang anak na naglalakad ng palihim habang siya ay humaharap sa isang sentensya ng kamatayan ay nagdulot sa kanya ng halong emosyon na hindi niya maipaliwanag. Sa pagdating sa kumpanya, hindi niya pinansin ang mga nag-aalalang tingin ng kanyang mga empleyado at nag-lock sa kanyang opisina. Sinubukan ni Lorna na kausapin siya, ngunit pinaalis niya ito sa isang mabilis na senyas. Nag-isa sa kanyang santuwaryo ng bubog at bakal, pinahintulutan ni Miguel ang kanyang sarili na bumagsak. Ang mga luha na kanyang pinipigilan sa loob ng matagal na panahon ay sa wakas ay malayang umaagos. Umiyak siya para sa buhay na hindi niya mabubuhay, para sa mga sandali na hindi niya makakasamang ibahagi, para sa hinaharap na maagaw sa kanya. Nang sa wakas ay nakalma siya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa larawan ni June, ang galit ay nagsimulang palitan ang kalungkutan. Paano magagawa ng kanyang anak na linlangin siya sa ganitong paraan? Hindi ba niya napapansin kung gaano karami ang kanyang isinakripisyo? Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Miguel ang kanyang computer at muling nag-access sa sistema ng pagmamanman. Ginugol niya ang sumunod na ilang oras sa panonood kay John, naghahanap ng mas maraming ebidensya ng kanyang panlilinlang. Nakita niya itong nakikipag-ugnayan sa physical therapist, nagkukunwaring may mga kahirapan na malinaw na wala sa kanya. Nakita niya itong gumagalaw ng maingat kapag iniisip niyang walang nakakakita sa kanya. Bawat larawan, bawat kilos ay nagpapalakas sa galit ni Miguel. Habang nanonood siya, nagsimulang mabuo ang isang plano sa kanyang isipan. Kung maikli na lang ang kanyang panahon, sisiguruhin niyang ang kanyang pamana ay hindi mapupunta sa kamay ng isang taong hindi karapat-dapat dito. Ang tunog ng kanyang telepono ang nagpabalik sa kanya mula sa kanyang maitim na mga iniisip. Si Ramon ito. Miguel, nasaan ka? Ang lupo ng direksyon ay naghihintay. Kailangan nating magpasya tungkol sa pagsasanib. Tumingin si Miguel sa orasan. Nawala ang kanyang kamalayan sa oras. Papunta na ako, sagot niya ng maikli, ibinaba ang telepono nang hindi naghihintay ng sagot. Bago umalis, huling tingin ang ibinigay niya sa screen. Si June ay nasa hardin, tumatawa kasama ang isa sa mga hardinero. Ang larawan ng kanyang anak, mukhang walang alalahanin, habang siya ay humaharap sa isang sentensya ng kamatayan, ang siyang huling patak na nagpuno sa baso. Tamasahin mo habang maaari mo, bulong ni Miguel. Ang mga bagay ay malapit nang magbago. Sa tahimik na pangakong iyon, nagtungo si Miguel sa silid pulungan. Habang naglalakad siya, ang kanyang isipan ay gumagana ng buong bilis. Ang pagsasanib, ang kanyang sakit, ang panlilinlang ni John. Lahat ay magkakaugnay sa isang komplikadong tapiserya ng mga desisyon at bunga. Sa pagpasok niya sa silid pulungan, lahat ng mga mata ay bumaling sa kanya. Si Ramon ay mukhang nakaramdam ng ginhawa sa pagkakita sa kanya. Mga Ginoo, nagsimula si Miguel, ang kanyang tinig ay matatag sa kabila ng kaguluhan sa loob. Naiintindihan ko na tayo ay nasa isang kritikal na sitwasyon sa pagsasanib. Ngunit bago tayo magpasya, may bagay kayong dapat malaman. Isang naghihintay na katahimikan ang pumuno sa silid. Si Miguel ay huminga ng malalim. Nakatanggap ako ng balita personal na makakaapekto sa hinaharap ng kumpanyang ito. Sa mga susunod na buwan, kakailanganin kong bawasan ang aking pakikilahok sa pang-araw-araw na operasyon.
Ang mga bulong ng pagkagulat at pag-aalala ay hindi nagpahintay. Si Ramon ay tumingin sa kanya na may halong pagkalito at alarma. Miguel, ano ang nangyayari? Tanong niya sa mahina ang boses. Hindi pinapansin ang tanong, nagpatuloy si Miguel, dahil dito, inirekomenda ko ang agarang pag-restructure. Ramon, sabi niya, bumabaling sa kanyang kanang kamay, mula ngayon, kukuha ka ng mas prominenteng papel sa direksyon ng kumpanya. Nagtitiwala ako sa iyong paghatol para hawakan ang sitwasyon sa korporasyon global. Ang pagkagulat sa mukha ni Ramon ay malinaw, ngunit tumango siya na may determinasyon. Siyempre, Miguel. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sa susunod na 2 oras, minasdanan ni Miguel kung paano pinamunuan ni Ramon ang talakayan tungkol sa pagsasanib. Ang kanyang isipan, gayunpaman, ay malayo roon. Iniisip niya si John kung paano siya haharapin, kung ano ang gagawin sa kumpanya, kung paano ilalaan ang kanyang huling mga buwan. Nang sa wakas ay matapos ang pulong, naiwan si Miguel na nag-iisa sa silid. Si Ramon, ang huling umalis, ay tumigil sa pinto. Miguel, sabi niya sa malambot na tinig, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit kung kailangan mong makipag-usap. Si Miguel ay tumingin, nakikita ang nag-aalalang tingin ni Ramon. Sa isang sandali, naisip niyang sabihin ang lahat sa kanya. Ngunit may pumigil sa kanya. Salamat, Ramon. Siguro sa ibang pagkakataon. Nang maiwan siyang nag-iisa, inilabas ni Miguel ang kanyang telepono at nidial ang isang numero na hindi niya nagamit sa loob ng maraming taon. Hello, sagot ng isang babaeng tinig sa kabilang linya. Christina, sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay halos bulong, kailangan kitang makita. May mahabang katahimikan bago sumagot si Christina. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito. Miguel, ano ang nangyayari? Pakiusap, ang tinig ni Miguel ay medyo nabasag, mahalaga ito. Panibagong katahimikan. Sa wakas, nagbuntong hininga si Christina. CJ, saan tayo magkikita? Napagkasunduan nilang magkita sa isang maliit na cafe sa labas ng lungsod, isang lugar kung saan sila dating nagkikita maraming taon na ang nakalipas, noong ang kanilang relasyon ay isang lihim na pinapahalagahan nilang pareho. Si Miguel ay dumating muna. Nakaupo sa isang mesa na nakatabi, minamasdan niya ang pinto na may pagkabalisa. Nang pumasok si Christina, naramdaman niya na parang umatras ang oras. Sa kabila ng mga taon, siya pa rin ang parehong eleganteng babae at matinding tingin na lubos na bumighani sa kanya noong araw. Miguel, sabi ni Christina na umupo sa harap niya, matagal na panahon na ang lumipas. Tumango siya, hindi makakita ng tamang mga salita. Paano niya maipapaliwanag ang lahat ng nangyayari? Christina, nagsimula siya sa wakas, alam ko na ang ating kwento ay komplikado. Pero kailangan ko ang iyong tulong. Tiningnan siya ni Christina na may halong pagkausyoso at pag-aalala. Ano ang nangyayari, Miguel? Mukha kang iba. Si Miguel ay huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang sakit, tungkol kay John at sa kanyang mga hinala, tungkol sa kanyang mga takot para sa hinaharap ng kumpanya. Ang mga salita ay umaagos tulad ng isang umaapaw na ilog, pinapalaya ang lahat ng kanyang itinago sa loob ng mahabang panahon. Si Christina ay nakinig ng tahimik, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa pagkagulat hanggang sa pag-aalala at sa wakas ay determinasyon. Miguel, sabi niya nang sa wakas ay matapos siya sa pagsasalita, ang hinihiling mo ay... Alam ko, naputol niya, alam ko na malaking bagay ang hinihiling ko pagkatapos ng lahat ng panahong ito. Pero ikaw lang ang taong mapagkakatiwalaan ko para dito. Si Christina ay nanatiling tahimik sa isang sandali, na parang nagtatimbang ng kanyang mga opsyon. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumango. CJ, Miguel. Tutulungan kita. Pero kailangan mong maunawaan ang isang bagay, ginagawa ko ito para sa iyo, hindi kay John. At tiyak na hindi para sa kumpanya. Si Miguel ay nakaramdam ng isang bigat na bumangon mula sa kanyang mga balikat. Salamat, Christina. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin nito sa akin. Habang tinatalakay nila ang mga detalye ng kanyang plano, hindi maiwasan ni Miguel na mag-isip kung paano sila umabot sa puntong ito. Si Christina, ang babaeng dating pag-ibig ng kanyang buhay, ngayon ay magiging isang susing bahagi sa hinaharap ng kanyang pamana. Sa gabing iyon, pabalik sa mansyon, natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili sa harap ng pinto ng silid ni John. Naririnig niya ang tunog ng telebisyon sa kabilang panig. Sa isang sandali, naisip niyang pumasok at harapin ang kanyang anak doon mismo.
Ngunit may pumigil sa kanya. Hindi pa ito ang tamang panahon, hindi pa. Bumalik siya sa kanyang pag-aaral, kung saan ginugol niya ang susunod na ilang oras sa pagsusuri ng mga legal at pinansyal na dokumento. Nang sa wakas ay matulog siya, halos madaling araw na. Sa kanyang mga panaginip, nakita ni Miguel ang kanyang sarili na nakatayo sa tuktok ng isang talampas. Sa isang banda ay si June, nakangiti at malayang naglalakad. Sa kabila, si Christina ay nakatingin sa kanya na may halong pagmamahal at kalungkutan. At sa harap niya, isang maitim at malalim na bangin na tila tumatawag sa kanya. Nagising siya ng bigla, basang-basa sa malamig na pawis. Ang orasan ay nagmamarka ng 3 oras diyan. Sa isang buntong hininga, si Miguel ay tumayo at nagtungo sa bintana. Ang lungsod ay natutulog sa ilalim ng isang takip ng mahinang mga ilaw, walang kamalayan sa drama na nagaganap sa mansyon ng mga Santos. Malapit na, bulong ni Miguel, nakatingin sa horizon, malapit nang magbago ang lahat. Ang pagsikat ng araw ay nakatagpo sa kanya na gising pa rin, ang kanyang isipan ay isang ipu-ipo ng mga plano at desisyon. Ang araw na paparating ay nangangako na isa na magpapabago sa takbo ng maraming buhay. At si Miguel Santos ay determinadong harapin ito na may buong lakas na nalalabi sa kanya. Ang araw ay halos nagsisimula palang sumilip sa horizon nang si Miguel Santos ay nasa kanyang opisina na. Ang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay patunay sa isa pang gabi ng pagkawala ng tulog, ngunit ang kanyang tingin ay sumasalamin ng isang hindi mababaling determinasyon. Sa kanyang mesa, isang tumpok ng mga legal na dokumento ang naghihintay ng kanyang atensyon. Ang tunog ng mga hakbang na papalapit ang nagbalik sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Si Lorna ito, ang kanyang tapat na katulong, na may tasa ng kape sa kamay. Magandang umaga, Ginoong Santos, sabi niya, inilalagay ang tasa sa harap niya. Hindi ko inaasahan na matagpuan ka ng maaga. Si Miguel ay ngumiti ng isang pagod na ngiti. Maraming dapat gawin, Lorna. Maaari mo bang sabihin kay Ramon na pumunta sa aking opisina sa sandaling dumating siya? Si Lorna ay tumango, ngunit bago umalis, huminto siya. Ginoo, ayos lang ba ang lahat? Kamakailan napapansin kong iba ka. Sa isang sandali, naisip ni Miguel na sabihin sa kanya ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, si Lorna ay higit pa sa isang simpleng katulong sa lahat ng mga taong ito. Ngunit ang alaala ng pagtataksil ni June ay nagpatigas ng kanyang puso. Ayos lang ang lahat, Lorna. Mga pagbabago lang sa kumpanya. Walang dapat ikabahala. Nang umalis si Lorna, ibinalik ni Miguel ang kanyang atensyon sa mga dokumento. Sa pagitan ng mga ito, mayroong isa na nangingibabaw, ang kanyang huling habilin. Sa nanginginig na mga kamay, nagsimula siyang gumawa ng mga pagbabago, binubura ang pangalan ni June sa iba't ibang seksyon. Habang gumagawa siya, ang kanyang isipan ay naglakbay sa nakaraan. Sa mga unang araw pagkatapos ng aksidente ni June, naaalala niya ang mga gabi na gising sa ospital, ang takot na hindi alam kung ang kanyang anak ay lalakad muli. Ang mga pangako na ginawa niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng posible upang magkaroon si June ng pinakamahusay na buhay na posible. Paano tayo umabot dito, anak? Bulong niya sa kanyang sarili, isang solong luha na gumugulong sa kanyang pisngi. Ang tunog ng pinto na bumubukas ang nagbalik sa kanya mula sa kanyang mga alaala. Si Ramon ito. Miguel, sinabi ni Lorna na gusto mo akong makita, sabi niya na pumapasok sa opisina. Si Miguel ay mabilis na nag-ayos ng kanyang sarili. Ramon, umupo ka, pakiusap. Marami tayong dapat pag-usapan. Sa susunod na oras, ipinaliwanag ni Miguel kay Ramon ang kanyang mga plano para sa restructuring ng kumpanya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga bagong responsibilidad, mga pagbabago sa lupon ng direksyon, mga estratehiya sa pamatagalang panahon. Ang hindi niya sinabi ay kung bakit may mga biglaang pagbabago. Si Ramon ay maingat na nakikinig, tumatango at nagtatanong ng paminsan-minsan. Ngunit nakikita ni Miguel ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Miguel, sabi ni Ramon sa wakas, pinahahalagahan ko ang tiwala na ipinapakita mo sa akin. Ngunit hindi ko maiwasang mag-isip na may higit pang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Sigurado ka ba na wala kang gustong sabihin sa akin? Si Miguel ay tumayo at lumapit sa bintana, tumalikod kay Ramon. May mga bagay, Ramon, na mas mabuting hindi malaman. Sa ngayon, magtiwala ka sa akin. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Si Ramon ay dahan-dahang tumango. Naiintindihan ko. Alam mong makakaasa ka sa akin para sa anumang bagay.
Nang umalis si Ramon sa opisina, pinahintulutan ni Miguel ang kanyang sarili na magpakita ng kahinaan. Mabigat siyang umupo sa kanyang upuan, ang bigat ng kanyang mga lihim ay dumudurog sa kanya. Ngunit walang oras para sa mga paghihinayang. Mayroon siyang nakabinbing pulong na maaaring magbago ng lahat. Sa hapon na yon, natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili sa maliit na cafe sa labas ng lungsod. Si Christina ay naroon na, elegante tulad ng dati, may folder sa mesa. "Nakuha mo ba?" tanong ni Miguel ng diretsyo. Si Christina ay tumango, isinusulong ang folder patungo sa kanya. "Hindi madali pero narito ang lahat. Mga medical na record, mga bayarin, kahit ilang mga larawan. Kung ang iyong hinala ay totoo, ito ang magpapatunay nito." Binuksan ni Miguel ang folder sa pamamagitan ng nanginginig na mga kamay. Habang sinusuri niya ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa hindi paniniwala hanggang sa galit at sa wakas ay malalim na kalungkutan. "Hindi ko maipaniwala," bulong niya. Sa buong panahong ito, si Christina ay tahimik na nagmamasid sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng awa at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Miguel. "Ano ang gagawin mo ngayon?" tanong niya sa wakas. Isinara ni Miguel ang folder na may malakas na tunog. "Ang dapat kong ginawa matagal na panahon na ang nakalipas. Harapin ang katotohanan." Sa gabing iyon, pabalik sa mansyon, nagtungo si Miguel ng direkta sa silid ni John. Hindi na siya kumatok, binuksan niya ang pinto ng mabilis. Si John, na nakaupo sa kanyang wheelchair sa harap ng telebisyon, ay nakita niyang nagulat. "Tay! Ano? Tapos na ang laro, John?" naputol ni Miguel, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pigilin na emosyon. Inihagis niya ang folder sa kama. "Alam ko na ang lahat." Ang kulay ay nawala sa mukha ni June sa isang sandali, mukhang itatanggi niya ang lahat, ngunit may bagay sa tingin ng kanyang ama ang pumigil sa kanya. "Tay, ako. May papaliwanag ko," nagsimula siya, ang kanyang tinig ay halos bulong. "Ipaliwanag ang ano?" sumabog si Miguel. "Kung paano mo ako niloloko sa loob ng maraming taon. Kung paano mo sinasayang ang iyong buhay, nagkukunwaring may kapansanan ka na wala ka na." Si June ay yumuko, hindi kayang harapin ang kanyang ama. "Hindi ito ganoon kasimple. Hindi ganoon kasimple." Si Miguel ay tumawa ng mapait. "Sabihin mo sa akin, anak, anong parte ang hindi simple? Ang parte kung saan gumaling ka na maraming taon na ang nakalipas at nagpasya na hindi sabihin sa akin? O ang parte kung saan ginagastos mo ang perang pinaghirapan kong makuha sa mga therapy na hindi mo na kailangan?" Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa mga pisngi ni John. "Pasensya na, Tay. Ako natakot ako. Takot na harapin ang mundo, takot na hindi ako aabot sa iyong mga inaasahan." Si Miguel ay nakaramdam na parang nagkahati ang kanyang puso. Gusto niyang yakapin ang kanyang anak, sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat. Ngunit ang alaala ng kanyang sariling sakit, ng ilang buwan na natitira sa kanya, ay nagpatigas ng kanyang resolusyon. "John," sabi niya, ang kanyang tinig ngayon ay malamig at distansyado, "simula bukas, magbabago ang mga bagay. Wala nang mga therapy, wala nang mga nurse, wala nang mga espesyal na atensyon. Oras na para harapin mo ang katotohanan." "Pero Teddy." "Walang pero," naputol ni Miguel. "Mayroon kang mga taon para sabihin ang katotohanan. Ngayon ay masyadong huli na." Sa mga salitang iyon, umalis si Miguel sa silid, iniwan si John na mag-isa sa kanyang sala at mga luha. Sa gabing iyon, habang ang mansyon ng mga Santos ay nalubog sa isang tense na katahimikan, dalawang naghihirap na kaluluwa ay nakikipaglaban sa kanilang sariling mga demonyo. Si John, na nakakandado sa kanyang silid, ay humaharap sa unang pagkakataon sa maraming taon ng katotohanan ng kanyang mga aksyon. Si Miguel, sa kanyang pag-aaral, ay nagtatrabaho ng walang pagod sa mga dokumento na magbabago sa hinaharap ng kanyang pamilya at kumpanya. Walang isa sa kanila ang nakaalam na, sa mismong sandaling iyon, may isa pang tao na malapit nang pumasok sa kanilang buhay at babaguhin ito magpakailanman. Sa isang simpleng apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, si Maya, ang batang physical therapist ni John, ay nakatitig sa kanyang telepono. Sa screen, isang text message ang nagliliwanag ng mapanganib. "Panahon na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa mga Santos. Bukas, 1:00 dan, sa cave ng Central Park. Huwag kang mawawala." Hindi alam ni Maya, ngunit siya ay malapit nang maging isang mahalagang bahagi sa drama na nagaganap sa mansyon ng mga Santos.
At kasama niya, darating ang mga pagbubunyag na yayanig sa mga pundasyon ng lahat ng pinaniniwalaan ni Miguel at June. Ang pagsikat ng araw ng susunod na araw ay magdadala hindi lamang ng bagong araw, kundi ng simula ng isang serye ng mga pangyayari na magbabago sa kapalaran ng lahat ng sangkot. At habang gumigising ang lungsod, walang kamalayan sa drama na nagaganap sa loob nito, ang mga tauhan ng ating kwento ay naghahanda, nang hindi nalalaman, para harapin ang kanilang pinakamalaking mga hamon. Sa mansyon ng mga Santos, si Miguel ay gumising ng maaga, tulad ng kanyang nakagawian. Ngunit sa umagang ito, ang kanyang karaniwang routine ay naputol ng isang hindi inaasahang tawag. "Hello," sagot niya, ang kanyang tinig ay paos pa rin sa pagtulog. "Miguel, si Christina ito. Kailangan kitang makita agad. May nangyari isang bagay na nagpapabago ng lahat." Ang tono ni Christina ay nagpalit kay Miguel ng pag-alerto kaagad. "Ano ang nangyayari? May kinalaman ba ito sa..." "Hindi sa telepono," putol ni Christina. "Makipagkita ka sa akin sa loob ng isang oras sa dating lugar." Bago pa makapagsalita si Miguel, ibinaba na ni Christina ang telepono. Sa isang buntong hininga ng frustration, nagsimula siyang magbihis. Anong bagong pagbabago ang naghihintay sa kanila ng kapalaran? Samantala, sa kanyang silid, nakatingin si June sa bintana. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga mula sa isang gabi ng pag-iyak. Ang konfrontasyon sa kanyang ama ay nakakasira, ngunit pinalaya rin siya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang bigat ng kasinungalingan na binangon mula sa kanyang mga balikat. Sa determinasyon, tumayo siya mula sa wheelchair at gumawa ng ilang nanginginig na hakbang. Oras na para harapin ang katotohanan, hindi lamang sa kanyang ama, kundi sa mundo. Ang hindi alam ni June ay ang kanyang mga aksyon ay malapit nang magsimula ng isang serye ng mga pangyayari na magbabago sa landas ng maraming buhay, kabilang ang kanyang sarili. Habang ang araw ay umaakyat sa langit, iniilawan ang lungsod, ang mga tauhan ng ating kwento ay nagtutungo, nang hindi nalalaman, sa isang punto ng pagbabago na magbabago ng lahat. At sa gitna ng lahat, isang lihim na nanatiling nakatago sa loob ng maraming taon, naghihintay ng tamang sandali upang lumabas sa liwanag. Ang cave sa Central Park ay puno ng aktibidad sa umagang iyon. Sa gitna ng maraming taong nagmamadaling pumunta sa opisina at mga ina na may mga stroller, si Maya ay nag-aalalang naghihintay. Ang kanyang tingin ay lumilipat mula sa isang mukha patungo sa isa pa, naghahanap ng kanyang misteryosong tagapagbigay ng impormasyon. Sa tamang oras ng 1:00, isang lalaking nasa gitna ng edad ang umupo sa harap niya. Nang hindi nagsasalita, binigyan niya si Maya ng isang sobre. "Lahat ng kailangan mong malaman ay nasa loob," sabi ng lalaki sa mababang tinig. "Gamitin mo ito ng matalino." Bago pa makapagtanong si Maya, wala na ang lalaki, nawala sa maraming tao. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang sobre. Ang nakita niya sa loob ay nag-iwan sa kanya ng hindi makahinga. Samantala, sa maliit na cave sa labas ng lungsod, si Miguel at Christina ay nasa isang malalim na pag-uusap. "Sigurado ka ba dito?" tanong ni Miguel, ang kanyang mukha ay maputla. Si Christina ay tumango ng mabigat. "Lubos. Ang mga katibayan ay hindi maitatanggi." Si Miguel ay idinaan ang isang kamay sa kanyang mukha, nalulula sa laki ng kanyang nadiskubre. "Diyos ko, paano ako naging kasing bulag nito?" Ang tanong ngayon ay, sabi ni Christina, na kumikiling papalapit, "Ano ang gagawin mo sa impormasyong ito?" Si Miguel ay nanatiling tahimik sa isang sandali. Ang kanyang isipan ay gumagana sa buong bilis. Sa wakas, na may determinado na tingin, sinabi niya, "Gagawin ko ang dapat kong ginawa matagal na. Haharapin ko ang katotohanan, anuman ang kalalabasan." Habang si Miguel at Christina ay nagtalakay ng kanilang susunod na mga hakbang, sa mansyon ng mga Santos, si June ay gumawa ng isang desisyon. Sa mabagal ngunit siguradong mga hakbang, bumaba siya sa hagdan, iniwan ang kanyang wheelchair. Si Lorna, na dumaan sa hall, nabitiwan ang tray na kanyang dala nang makita siya. "John," bulalas niya, ang kanyang mga mata ay bumukas ng malaki. Ikaw ay Naglalakad, Lorna," kumpleto ni June na may malungkot na ngiti. "Matagal na akong naglalakad. Oras na para malaman ng lahat." Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pangunahing pinto. Si Miguel ay pumasok, malapit na sinusundan ni Christina. Nang makita niya si June na nakatayo, tumigil si Miguel. "Tay," nagsimula si June, "may bagay akong kailangan sabihin sa iyo." Ngunit bago siya makapagpatuloy, isa pang tinig ang sumira.
Sa tingin ko tayong lahat ay may maraming sasabihin, sabi ni Maya, pumasok sa mansion na may Manila envelope sa kamay. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabinging. Sa sandaling iyon, sa hall ng mansyon ng mga Santos, 5 tao ang nagtinginan, bawat isa ay may sariling mga lihim, bawat isa ay malapit ng harapin mga katotohanang magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. At kaya, sa sikat ng tanghaling araw na pumapasok sa mga bintana, inilawan ang mga tensyonadong mukha at inaasahang mukha, nagsimula ang pinakamatinding kabanata sa kwento ng pamilyang Santos. Si Miguel ang unang bumasag sa katahimikan. Mukhang lahat tayo ay may sasabihin, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Pero bago tayo magsimula, may bagay na dapat malaman ng lahat. Huminto siya, humihina ng malalim. May sakit ako. Ilang buwan na lang ang natitira sa akin. Ang pagbubunyag ay bumagsak tulad ng isang bomba sa silid. Si June ay gumawa ng nanginginig na hakbang patungo sa kanyang ama, nakakalimot sa isang sandali ang kanyang sariling pag-amin. Tay, ano ang sinasabi mo? Si Miguel ay tumingin sa kanyang anak, isang halo ng pagmamahal at kabiguan sa kanyang mga mata. Mayroon akong bihirang sakit, June, ito ay nakamamatay. Kaya ako gumagawa ng mga pagbabago sa kumpanya, sa aking huling habilin. Huling habilin mo, putol ni John, ang kanyang tinig ay nanginginig. Tay, hindi ko gusto ang iyong pera. Gusto ko lang na maging mabuti ka. Si Miguel ay ngumiti ng mapait. Huli na para dyan, anak. Pero ngayon ay turn mo na. Ano ang sasabihin mo sana sa akin? Si June ay tumingin sa paligid, napapansin ang mga inaasahang tingin ng lahat. Sa isang buntong hininga, inayos niya ang kanyang mga balikat. Ang katotohanan ay nagkukunwari lang ako. Maraming taon na akong makakalakad, pero natakot akong harapin ang mundo, nabigin ka. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, puno ng mga hindi ipinakitang emosyon. Si Miguel ay isinara ang kanyang mga mata, na parang ang bigat ng pagbubunyag na ito ay masyadong mabigat para kayanin. Ito ay nang si Maya ay lumapit. May mas marami pa, sabi niya, hawak ang Manila envelope. Mas marami pa. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Si Maya, na may nanginginig na mga kamay, ay naglabas ng ilang mga dokumento mula sa sobre. Ang mga papeles na ito naghahayag ng katotohanan tungkol sa pamilyang Santos. Isang katotohanan na nakatago ng maraming taon. Si Christina, na hanggang ngayon ay nanatiling tahimik, ay lumapit kay Maya. Saan mo nakuha yon? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. Hindi mahalaga yun ngayon, sagot ni Maya. Ang mahalaga ay kung ano ang nilalaman nila. Bumalik kay Miguel at John, nagpatuloy siya, ayon sa mga dokumentong ito, kayong dalawa hindi mag-ama at anak. Ang pagbubunyag ay bumagsak tulad ng isang kidlat sa silid. Si June ay nanginig, naghahanap ng suporta sa pinakamalapit na pader. Si Miguel, sa kabilang banda, ay nanatiling walang kilos, ang kanyang mukha ay isang maskara ng gulat. Ano ang sinasabi mo? Sa wakas ay nailabas ni Miguel. Si Maya ay huminga muna bago magpatuloy. Ang mga papeles na ito ay nagpapakita na si June ay inampon sa lihim. Ang kanyang tunay na ina ay si Christina. Lahat ng mga tingin ay natuon kay Christina, na halatang namutla. Ako maipapaliwanag ko, nagsimula siya, ngunit ang kanyang tinig ay nabasag. Si Miguel ay humarap sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Christina, totoo ba ito? Si Christina ay dahan-dahang tumango, mga luha na nabubuo sa kanyang mga mata. Miguel. Si June ay aking anak, ating anak. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Si June ay nakatingin mula kay Miguel hanggang kay Christina at pabalik, sinusubukang iproseso ang bagong realidad na ito. Pero paano? Bakit? Si Christina ay huminga ng malalim bago simulan ang kanyang kwento. 25 taon na ang nakalipas, si Miguel at ako ay nagkaroon ng relasyon. Bata kami ay umiibig, ngunit ang mga sitwasyon. Nang natuklasan kong buntis ako, si Miguel ay nakakompromiso na sa ibang babae, ang iyong adoptive na ina, June. Si Miguel ay nagsalita, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Hindi ko alam. Si Christina ay nawala ng walang salita. Nang bumalik siya, maraming taon pagkatapos, hindi niya binanggit ni. Hindi ko magawa, putol ni Christina. Noon, inampun mo na si June, inisip ko na mas mabuti ito para sa lahat. Si June, na nakinig sa lahat ng ito na may gulat, ay sa wakas ay nakahanap ng kanyang tinig. Kung gayon, ang buong buhay ko ay isang kasinungalingan.
Hindi, anak, sabi ni Miguel, lumalapit sa kanya. Ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa iyo ay tunay. Laging ganoon. Si Maya, na tahimik na nagmamasid sa lahat ng ito, ay nagsalita muli. May mas marami pa. Ang mga dokumentong ito ay naghahayag din ng isang bagay tungkol sa kumpanya Santos. Si Miguel ay humarap sa kanya, ang kanyang mukha ay isang halo ng pagkapagod at pagsuko. Ano pa ang maaaring mayroon? Ayon dito, nagpatuloy si Maya, ang tunay na may-ari ng karamihan ng mga shares ng kumpanya ay si Christina. Ang bagong pagbubunyag na ito ay bumagsak tulad ng isang bomba sa silid. Si Miguel ay nagpatuloy sa pinakamalapit na upuan, nalulula sa lahat ng impormasyon. Paano ito posible? Tanong ni Ramon, nagsasalita sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang mga pagbubunyag. Si Christina ay lumapit. Nang iniwan ko si Miguel, ako ay wasak. Ang aking ama, na gustong protektahan ako, ay bumili ng lihim ng malaking halaga ng mga shares sa kumpanya Santos. Sa kanyang death, ipinasa niya ang mga ito sa akin, sa kondisyon na hindi ko ito i-claim maliban kung lubos na kinakailangan. Si Miguel ay tumingin sa kanya, isang halo ng pagtataksil at pag-unawa sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Dahil nakikita kitang masaya, Miguel, sagot ni Christina. Nakikita ko kung paano mo itinayo ang iyong buhay, kung paano mo minahal si John, ayaw kong sirain yon. Si John, na nagproproseso ng lahat ng impormasyong ito, ay bigla na tumayo. Kailangan ko ng hangin, sabi niya, bago mabilis ang lumabas ng silid. Si Miguel ay nagtangkang sundan siya, ngunit pinigilan siya ni Christina. Hayaan mo siya. Kailangan niya ng oras para tanggapin ang lahat ng ito. Ang katahimikan ay muling bumalik sa silid, bawat tao ay nawala sa kanilang sariling mga iniisip at emosyon. Si Lorna ang sa wakas ay bumasag sa katahimikan. Ginoong Santos, sabi niya ng malumanay, ano ang mangyayari ngayon? Si Miguel ay tumingin sa paligid, sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Bawat isa sa kanila ay may lihim, bawat isa ay gumampan ng isang papel sa komplikadong network na ito ng mga kasinungalingan at nakatagong katotohanan. Ngayon, sabi niya sa wakas, haharapin natin ang katotohanan. Tayong lahat. At pagkatapos magpapasya tayo kung ano ang gagawin sa natitirang panahon na mayroon tayo. Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, si Miguel ay nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Inilagay niya ang kanyang kamay sa puso, ang kanyang mukha ay kumikibot sa sakit. Miguel, sigaw ni Christina, tumatakbo patungo sa kanya. Ayos lang ako, nagawang sabihin niya, ngunit ang kanyang kapuputlaan ay nagsasaad ng kabaliktaran. Tumawag kayo ng ambulansya, utos ni Ramon habang tinutulungan si Miguel na maupo. Habang nagkaroon ng kaguluhan sa mansion, kasama si Lorna na nagmamadaling tumatawag sa emergency, at si Christina na hawak ang kamay ni Miguel, walang nakapansin ng isang pigrana nagmamasid sa lahat mula sa mga anino ng hardin. Si John, na may mga luha sa kanyang mga mata, ay nakita kung paano dinala ang kanyang ama, hindi, ang lalaking nagpalaki sa kanya bilang isang ama, sa isang stretcher. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyon na magbabago sa direksyon ng kasaysayan ng mga Santos magpakailanman. Habang lumalayo ang ambulansya, umuugong ang mga sirena sa gabi, ang mga naninirahan sa mansyon ng mga Santos ay nagtinginan, nalalaman na hindi na magiging pareho ang lahat. Ang mga katotohanan ay lumabas sa liwanag, ngunit ang mga resulta ng mga pagbubunyag na ito ay nagsisimula pa lamang umunlad. At kaya, kasama si Miguel na nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa isang ambulansya, si Christina na humaharap sa kanyang nakaraan, si June na nawala sa gabi, at ang iba na sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Ang ikalawang kabanata ng ating kwento ay nagtatapos, na nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot at inihahanda ang lugar para sa mga dramatikong pangyayari na darating. Ang pagbubukang liwayway ay nakatagpo sa mansyon ng mga Santos na nalubog sa isang tensyonadong katahimikan. Ang mga kaganapan ng nakaraang gabi ay nag-iwan sa lahat ng naninirahan sa isang estado ng pagkagulat at pagkalito. Sa silid hintayan ng Hospital Central, sina Christina at Ramon ay naghihintay ng balita tungkol sa kondisyon ni Miguel, habang si Lorna ay nanatili sa mansyon. Naghihintay ng pagbabalik ni June. Ang tunog ng mga mabilis na hakbang ay nagpaangat kay Christina at Ramon. Isang doktor na mukhang pagod ang lumalapit sa kanila. Kamag-anak ng Ginoong Santos, tanong niya. Si Christina ay agad na tumayo. Doktor, kumusta si Miguel? Tumingin ang doktor sa kanila ng may kabigatang
Ang Ginoong Santos ay nakaranas ng malubhang atake sa puso. Nagawa naming panatilihin siyang matatag, ngunit ang kanyang kondisyon ay kritikal. Ang susunod na 48 oras ay magiging mahalaga. Si Ramon ay naglagay ng kamay sa balikat ni Christina, na tila malapit ng bumagsak. Maaari ba naming makita siya? Tanong niya. Sa sandaling ito, nasa intensive care siya. Maaari niyo siyang makita ng sandali sa loob ng ilang oras, sagot ng doktor bago umalis. Si Christina ay nagpatuloy sa upuan, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi pa bumabagsak. Kasalanan ko ang lahat ng ito, bulong niya. Kung hindi ako nagtago ng napakaraming lihim di. Si Ramon ay tumingin sa kanya ng may habag. Christina, lahat tayo ay nakagawa ng mga pagkakamali. Ang mahalaga ngayon ay magsama-sama tayo para kay Miguel at para kay John. Sa pagbanggit ng pangalan ni John, pareho silang nagpalitan ng mga nag-aalalang tingin. Ang binata ay nawala noong nakaraang gabi at walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Samantala, sa isang simpleng hotel sa labas ng lungsod, si June ay nakatingin sa bintana, ang kanyang isipan ay isang ipu-ipo ng mga emosyon at magkakasalungat na mga pag-isip. Gumugol siya ng gabi sa paglalakad ng walang direksyon sa mga kalye, sinusubukang iproseso ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang kanyang telepono, na kanyang pinanatiling naka-off, ay nakahiga sa kama. Sa isang buntong hininga, nagpasya siyang i-on ito. Kaagad, isang baha ng mga mensahe at missed calls ang bumaha sa screen. Karamihan ay mula kay Lorna, ngunit may isa mula sa isang hindi kilalang numero na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang mensahe, John, alam kong nalilito at nasasaktan ka. Pero may mga bagay na kailangan mong malaman, mga bagay na hindi nasabi kagabi. Pakiusap, makipagkita ka sa akin sa cafe sa park ng Dalawayan. Maya. Tiningnan ni June ang oras, 1:30 yan. Matapos ang isang sandali ng pag-aalinlangan, gumawa siya ng isang desisyon. Oras na para harapin ang katotohanan, ang buong katotohanan. Sa mansyon ng mga Santos, si Lorna ay nag-aalalang naglalakad sa mga pasilyo. Bigla, ang tunog ng doorbell ay nagpabigla sa kanya. Nang magbukas, nakaharap niya si Maya. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Lorna. Ang kanyang tono ay isang halo ng pagkagulat at pag-aalinlangan. Si Maya ay tumingin sa kanya ng may determinasyon. Dumating ako para makipag-usap sa iyo, Lorna. May mga bagay kang kailangang malaman, mga bagay na maaaring magbago ng lahat. Si Lorna ay nag-alinlangan sa isang sandali, ngunit sa huli ay gumilid para papasukin siya. Sige, pero mabilis lang. Naghihintay ako ng balita mula sa ospital. Habang si Lorna at Maya ay nagsasara sa pag-aaral para makipag-usap sa ospital, si Christina ay nakumbinsi ang mga nurse na hayaan siyang makita si Miguel, kahit ilang minuto lamang. Pumasok siya sa intensive care room na may kabang puso. Si Miguel ay nakahiga ng walang kilos, nakakonekta sa ilang mga makina na nagmomonitor ng kanyang mga vital signs. Si Christina ay lumapit at maingat na kinuha ang kanyang kamay. Oh, Miguel, bulong niya, ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang mga pisngi. Paumanhin na. Paumanhin sa pagtago ng katotohanan sa iyo sa loob ng maraming taon. Paumanhin sa hindi pagiging mas matapang, mas tapat. Huminto siya, sinusubukang kontrolin ang kanyang tinig. Pakiusap, kailangan mong gumaling. Kailangan ka ni June, kailangan kita. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng bahagyang pagpisil sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Miguel ay dahan-dahang bumukas, nakatuon sa kanya na may kahirapan. Christina, bulong niya sa paos na tinig. Miguel, bulalas niya, kaagad na tumatawag sa nurse. Habang ang mga doktor ay dumarating para suriin si Miguel, si Christina ay inilabas sa silid. Sa pasilyo, nakita niya si Ramon. Nagising siya, sabi niya, isang halo ng ginhawa at pagkabalisa sa kanyang tinig. Si Ramon ay yumakap sa kanya, ibinabahagi ang kanyang ginhawa. Ngunit ang kanilang sandali ng kagalakan ay naputol ng tunog ng kanyang telepono. Nang makita ang pangalan sa screen, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula ito sa bangko, sabi niya, lumayo para sumagot. Samantala, sa cave sa park, si June ay ninenerbiyos na naghihintay sa pagdating ni Maya. Nang makita niya itong papalapit, nakaramdam siya ng paghahalo ng pag-asam at takot. Salamat sa pagpunta, sabi ni Maya na upo sa harap niya. Si June ay mataman siyang tinitigan. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Si Maya ay huminga muna bago magsalita. John, may bagay na hindi nabunyag kagabi.
Isang bagay tungkol sa iyong tunay na ama. Ang binata ay nakaramdam na parabang tumigil ang mundo. Ano ang ibig mong sabihin? Si Miguel ba ay hindi? Hindi, putol ni Maya. Si Miguel ay ang iyong biological na ama. Pero may mas marami pa sa kwentong ito kaysa sa akala mo. Habang nagsimulang ibunyag ni Maya ang buong katotohanan sa mansyon ng mga Santos, si Lorna ay nakikinig ng may lumalagong pagkamangha sa mga salita ng kabilang Maya. Kung gayon, sa buong panahong ito, bulong ni Lorna, sinusubukang iproseso ang impormasyon. Tumango si Maya. Lihim akong nagtatrabaho para matuklasan ang katotohanan. Pero may mas marami pa, Lorna. Mas marami pa. Sa ospital, bumalik si Ramon na may maputlang mukha. Christina, may problema tayo. Isang malaking problema. Ano ang nangyayari? Tanong niya, natatakot sa sagot. May nagbakante ng mga account ng kumpanya. Lahat ng pera nawala. Ang balita ay bumagsak tulad ng isang bomba. Sa sandaling iyon, ang doktor ay lumabas mula sa silid ni Miguel. Ginang, sabi niya, nakaharap kay Christina, ang Ginoong Santos ay nagtatanong tungkol sa kanyang anak. Sinasabi niyang mahalaga na may mahalagang bagay siyang sasabihin sa kanya. Sina Christina at Ramon ay nagpalitan ng mga nag-aalalang tingin. Si June ay patuloy pa ring nawawala, ang mga account ng kumpanya ay nabakante, at si Miguel, na nasa critical pa ring kondisyon, ay nagpipilit na makausap ang kanyang anak. Samantala, sa cafe sa park, nakikinig si June ng may lumalagong takot sa mga pagbubunyag ni Maya. Bawat salita ay parang isang patalim, pinapunit ang kabuuan ng kanyang realidad. Hindi maaari, bulong niya, ang kanyang isipan ay nakikipaglaban para iproseso ang impormasyon. Sa buong panahong ito, si Maya ay tumingin sa kanya ng may awa. Alam kong mahirap paniwalaan, June, pero may katibayan ako. Naglabas siya ng isang sobre mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. Lahat ay nandito. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni June ang sobre at nagsimulang basahin ang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa hindi paniniwala patungo sa gulat at pagkatapos ay sa malalim na kalungkutan. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito ngayon? Tanong niya sa wakas, tumitingin kay Maya. Huminga siya bago sumagot. Dahil ang iyong ama ay nasa ospital, John. At dahil sa tingin ko ay nararapat na malaman mo ang katotohanan bago ka gumawa ng anumang desisyon tungkol sa iyong hinaharap. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni John. Si Christina ito. John, pakiusap, kailangan mong pumunta sa ospital, sabi ni Christina, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamadalian. Ang iyong ama si Miguel ay nagtatanong tungkol sa iyo. Sinasabi niyang may mahalagang bagay siyang sasabihin sa iyo. Si June ay tumingin sa mga dokumento sa mesa at pagkatapos kay Maya. Pupunta ako roon, sabi niya sa wakas, ibinaba ang telepono. Habang tumayo siya para umalis, hinawakan siya ni Maya sa braso. John, may isa pang bagay na dapat mong malaman bago ka pumunta. Sa mansyon ng mga Santos, natapos ni Lorna na pakinggan ang mga pagbubunyag ng kabilang Maya. Ang kanyang mundo, tulad ng kay John, ay nabaliktad. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Lorna, ang kanyang tinig ay halos bulong. Si Maya ay tumingin sa kanya ng may determinasyon. Ngayon, pupunta tayo sa ospital. Oras na para ang buong katotohanan ay lumabas sa liwanag. Habang si Lorna at Maya ay nagtungo sa ospital, si Ramon ay nakatanggap ng isa pang nakakaalarmang tawag. Sa pagkakataong ito ay mula sa departamento ng pulisya. Ginoong Fernandez, sabi ng tinig sa kabilang linya, nakatanggap kami ng nakababahalang impormasyon tungkol sa kumpanya Santos. Kailangan naming pumunta ka sa istasyon kaagad para sagutin ang ilang mga tanong. Si Ramon ay nakaramdam na parabang bumukas ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ano pa ang maaaring maging mali? Sa ospital, si Miguel ay nakikipaglaban para manatiling malay. Alam niyang kaunti na lang ang natitirang oras at kailangan niyang makita si John. Maraming bagay na dapat sabihin, maraming lihim na ibunyag. Habang ang lungsod ay puno ng aktibidad, walang kamalayan sa drama na nagaganap, ang mga bida ng ating kwento ay nagtatagpo patungo sa ospital. Si John, na may bigat ng mga bagong pagbubunyag sa kanyang mga balikat. Si Christina, nahati sa pagitan ng kanyang pag-aalala para kay Miguel at ang takot sa mga resulta ng kanyang mga nakaraang aksyon. Si Ramon, humaharap sa isang investigasyon ng pulisya. Sina Lorna at Maya, may dalang mga katotohanan na maaaring magbago ng lahat.
At sa gitna ng lahat, si Miguel Santos, nakikipaglaban hindi lamang para sa kanyang buhay, kundi para sa pagkakataon na mapabuti ang kanyang sarili, para ayusin ang mga pagkakamali ng nakaraan bago pa masyadong huli. Ang elevator ng ospital ay bumukas, at lumabas si John, ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Sa parehong oras, sa hagdan, lumitaw sina Lorna at Maya. At sa pangunahing pintuan, pumasok si Ramon, ang kanyang telepono ay patuloy na tumutunog. Si Christina, na naghihintay sa pasilyo, ay nakita kung paano silang lahat ay pumupunta patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, alam niya na dumating na ang oras ng katotohanan. Wala nang atrasan. Ang pinto ng silid ni Miguel ay bumukas, at ang doktor ay lumabas na may seryosong ekspresyon. Mga kamag-anak ng Ginoong Santos, sabi niya, tumitingin sa kanilang lahat, natatakot ako na ang kanyang kondisyon ay lumala. Kung mayroon kayong gustong sabihin sa kanya, maaaring ito na ang sandali. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Bawat isa sa mga naroroon ay may dala na isang piraso ng puzzle, isang katotohanan na maaaring magbago sa kapalaran ng lahat. At ngayon, sa harap ng posibilidad na mawala si Miguel magpakailanman, kailangan nilang magpasya, ibunyag ba ang katotohanan at isugal ang lahat, o dalhin ang kanilang mga lihim sa libingan. Si June ay lumapit, ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang mga dokumento na ibinigay sa kanya ni Maya. Kailangan kong makita ang aking ama, sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag sa kabila ng kaguluhan ng mga emosyon sa kanyang kalooban. Nang mag-isa. Habang si June ay pumasok sa silid, ang iba ay nagtinginan, nalalaman na ang mangyayari sa susunod na mga minuto ay magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Ang pinto ay nagsara sa likod ni John, iniwan ang grupo sa isang katahimikang puno ng tensyon. Si Christina ay humarap kay Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungan. Si Ramon, sa kabilang banda, ay nag-aalalang tumitingin sa kanyang telepono, nalalaman na anumang sandali ay maaari siyang makatanggap ng tawag na magdadala sa kanya sa istasyon ng pulisya. Sa loob ng silid, si June ay dahan-dahang lumapit sa kama kung saan nakahiga si Miguel. Ang taong pinaniniwalaan niyang ama sa buong buhay niya ay mukhang mas maliit at mahina na nakakonekta sa lahat ng mga makina. Tay, sabi ni June nang malumanay, hinawakan ang kamay ni Miguel. Ang mga mata ni Miguel ay dahan-dahang bumukas, nakatuon sa kanyang anak. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. John, bulong niya, naparito ka. Nandito ako, Tay, sagot ni John, nakikipaglaban para pigilan ang mga luha. May maraming bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Si Miguel ay mahina pero mahigpit na pinisil ang kamay ni John, at ako rin sa'yo, anak. Pero bago iyon kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Si June ay nakaramdam ng isang bukol sa kanyang lalamunan. Ang katotohanan tungkol saan, Tay? Si Miguel ay huminga ng malalim, tinitipon ang kanyang huling lakas. Tungkol sa iyong ina, tungkol sa kumpanya, tungkol sa atin. Habang si Miguel ay nagsimulang magsalita, naghahayag ng mga lihim na matagal nang itinatago, sa labas ng silid, patuloy na umuunlad ang drama. Si Christina, hindi kayang pigilan ang kanyang pagkabalisa, ay lumapit kay Maya. Ano ang sinabi mo kay John? Ano ang alam niya na hindi ko alam? Si Maya ay tumingin sa kanya na may halong awa at determinasyon. Christina, may mga bagay tungkol sa nakaraan, tungkol sa iyong relasyon kay Miguel, na hindi mo pa alam. Bago pa makasagot si Christina, tumunog ang telepono ni Ramon. Lahat sila ay tumingin sa kanya habang siya ay tahimik na nakikinig, ang kanyang mukha ay lalo pang namumutla. Naiintindihan ko, sabi niya sa wakas, ibinaba ang telepono. Humarap siya sa iba, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Ang pulisya ay papunta. Mukhang may nagharap ng ebidensya ng mga hindi regular na pinansyal na transaksyon sa kumpanya Santos. Ang gulat ay malinaw sa mga mukha ng lahat. Si Lorna, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay lumapit. Sa tingin ko ay panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan, sabi niya, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Natuklasan ni Maya at ako ang isang bagay na nagbabago ng lahat. Samantala, sa loob ng silid, si Miguel ay nagpapatuloy sa kanyang pag-amin kay John, anak, sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay halos bulong, nang makilala ko si Christina, bata kami at kami ay in love. Pero ang aking ama may ibang plano siya para sa akin at sa kumpanya. Si June ay tahimik na nakikinig, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ni Miguel. Pinilit niya akong magpakasal sa anak ng kanyang business partner, nagpatuloy si Miguel. Si Christina ay nawala at ako inakala kong iniwan niya ako.
Hindi ko natuklasan hanggang sa mga taon pagkatapos na siya ay buntis nang umalis. Pero hindi iyon ang lahat, hindi ba? Tanong ni John na naaalala ang mga pagbubunyag ni Maya. Si Miguel ay isinara ang kanyang mga mata sa isang sandali na para bang nagtitipon ng lakas. Hindi iyon ang lahat. Ang katotohanan ay ang iyong pag-ampon ay hindi kung ano ang pinaniniwalaan namin. Si Christina ay nagbigay sa iyo sa pag-ampon para protektahan ka, at ako isinaayos ko ang lahat para ampunin ka ng walang nakakaalam ng katotohanan. Si June ay nakaramdam na para bang umiikot ang mundo sa kanyang paligid. Bakit? Bakit itinago ang lahat? Para sa kumpanya, sagot ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Ang aking ama ay nagbantang tatanggalin ako sa mana kung kikilalanin ko ang isang anak sa labas ng kasal. At ako ay masyadong duwag para harapin siya. Sa labas ng silid, ang tensyon ay maaaring madama. Si Christina ay nakatingin kina Maya at Lorna, naghihintay ng mga paliwanan. Ano ang inyong natuklasan? Tanong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Si Maya ay naglabas ng isang folder mula sa kanyang bag, nag-imbestiga kami ng ilang buwan. Ang katotohanan ay ang kumpanya Santos ay hindi kung ano ang pinaniniwalaan ng lahat. Si Ramon na nakinig ng mabuti ay lumapit. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kumpanya ay itinatag gamit ang pera na may kaduda-dudang pinagmulan, paliwanag ni Lorna. Ang ama ni Miguel ay kasangkot sa mga iligal na aktibidad. Ang pagbubunyag ay bumagsak tulad ng isang bomba. Si Christina ay naglagay ng kamay sa kanyang bibig, nasisindak. Pero ibig sabihin nito Ibig sabihin ay ang buong kayamanan ng mga Santos ay maaaring nakumpiska, kumpleto ni Ramon, nauunawaan sa wakas kung bakit kasangkot ang pulisya. Sa sandaling iyon, may narinig na kaguluhan sa pasilyo. Ilang mga pulis ang papalapit, pinamumunuan ng isang detective na may seryosong hitsura. Ramon Fernandez, tanong ng detective. Tumango si Ramon, sumusuko. Ako nga. Kayo ay inaresto dahil sa hinala ng pinansyal na panloloko at money laundering, sabi ng detective, habang isa sa mga opisyal ay naglalagay ng posa sa kanya. Sa loob ng silid, walang kamalayan sa kabuluhan na nagaganap sa labas, nagpatuloy sina Miguel at June sa kanilang pag-uusap. Anak, sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay lalo pang humihina, kailangan mo akong patawarin. Napakaraming pagkakamali ang aking nagawa. Si John, na may mga luha sa kanyang mga mata, pinisil ang kamay ng kanyang ama. Tay, nagsinungaling din ako sa iyo. Tungkol sa aking kondisyon, tungkol sa Ri. Ngunit bago niya matapos, ang mga makinang nakakonekta kay Miguel ay nagsimulang malakas na tumunog. Si June ay kaagad na tumayo, sumisigaw para sa tulong. Ang mga doktor at nurse ay tumakbong pumasok sa silid, itinutulak si June palabas. Sa pasilyo, natagpuan niya ang kaguluhan, si Ramon na pinapusasan, si Christina na umiiyak, sina Maya at Lorna na sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay sa mga pulis. Ano ang nangyayari? Sigaw ni John, ang kanyang mundo ay gumuguho sa paligid niya. Si Christina ay lumapit sa kanya, mahigpit siyang niyakap. Oh, John, humikbi siya, lahat ay gumuho. Sa sandaling iyon, ang doktor ay lumabas mula sa silid ni Miguel, ang kanyang mukha ay madilim. Lahat sila ay humarap sa kanya, pinipigilan ang kanilang hininga. Ikinalulungkot ko, sabi ng doktor, ginawa namin ang lahat ng makakaya namin, pero ang mga salita ay nanatiling nakabitin sa hangin, ngunit ang kanilang kahulugan ay malinaw. Si Miguel Santos, ang taong naging sentro ng kanilang buhay, ay wala na. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Si June ay nagpatuloy sa sahig, napakadaming emosyong dinala. Si Christina ay tahimik na umiiyak, nakasandal sa pader. Si Ramon, na nakapusasan pa rin, ay yumuko bilang tanda ng paggalang. Sina Maya at Lorna ay nagpalitan ng tingin, nalalaman na ngayon, higit kailanman, ang buong katotohanan ay dapat lumabas sa liwanag. Detective, sabi ni Maya, lumalapit sa opisyal na nag-aresto kay Ramon, may bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na nagbabago ng lahat ng iniisip mong alam tungkol sa pamilyang Santos at sa kanilang kumpanya. Ang detective ay tumingin sa kanya ng may pagkausyoso. Ano ang sinasabi mo? Si Maya ay huminga bago magpatuloy. Ang katotohanan ay si Miguel Santos ay hindi ang tunay na may-ari ng kumpanya. Lahat ay isang mabusising facade para itago ang tunay na pagkakakilanlan ng may-ari. Lahat ng naroroon, kabilang si Ramon, ay tumingin kay Maya ng may pagkamangha. Ano pang mga lihim ang itinatago ng pamilyang Santos?
Ang tunay na may-ari, nagpatuloy si Maya, ay isang taong gumagana mula sa mga anino sa loob ng maraming taon. Isang taong kilala nating lahat, ngunit walang hinala. Sino? Tanong ni Christina, ang kanyang tinig ay halos bulong. Si Maya ay tumingin kay Lorna na tumango bilang senyales ng suporta. Pagkatapos, bumalik sa grupo, binigkas niya ang pangalan na walang sinuman ang inaasahan. Ang tunay na may-ari at utak sa likod ng lahat ay si Lorna. Ang pagbubunyag ay bumagsak tulad ng isang kidlat sa isang maliwanag na araw. Lahat ng mga mata ay napunta kay Lorna, na nanatiling walang emosyon sa harap ng mga tingin ng pagkamangha at pagkalito. Totoo, sabi ni Lorna, ang kanyang tinig ay matatag sa kabila ng tensyon ng sandali. Ako ang tunay na may-ari ng Kumpanya Santos. At oras na para malaman ng lahat ang buong katotohanan. Habang si Lorna ay nagsimulang pagtalunan ang komplikadong network ng mga kasinungalingan at mga lihim na pumaligid sa pamilyang Santos sa loob ng mga dekada, sa katabing silid, nakikipaglaban ang mga doktor para buhayin muli si Miguel. Bigla, laban sa lahat ng inaasahan, ang mga makina ay nagsimulang maging matatag. Ang punong doktor ay mabilis na lumabas sa pasilyo. Isang himala, bulalas niya. Ang Ginoong Santos ay bumalik. Ang balita ay pumatol sa pag-amin ni Lorna. Sa isang sandali, lahat sila ay naparalisa, hindi kayang iproseso ang bagong pagbabago ng mga pangyayari. Si June ang unang nakabawi, tumatakbo patungo sa silid ng kanyang ama. Si Christina ay sumunod ng malapit, may halong ginhawa at pagkabalisa sa kanyang mukha. Ang detective, na sinusubukan pa ring asimilahin ang mga pagbubunyag ni Lorna, ay humarap sa kanya. Ginang, sa tingin ko ay kailangan nating ipagpatuloy ang pag-uusap na ito sa istasyon. Lahat kayo, sabi niya, tumitingin sa grupo, ay kailangang sumama sa amin para magbigay ng pahayag. Habang ang mga opisyal ay nagsimulang mag-ayos ng paglilipat, sa loob ng silid ni Miguel, may nakakaakit na eksena ang umuunlad. Si Miguel, mahina ngunit malay, ay nakatingin kina John at Christina na may mga mata na puno ng luha. Paumanhin, bulong niya. Paumanhin sa lahat. Si June ay humawak sa kamay ng kanyang ama, ang kanyang mukha ay isang halo ng magkakasalungat na emosyon. Tay, marami tayong kailangang pag-usapan. At gagawin natin, putol ni Christina, ang kanyang tinig ay malumanay ngunit matatag. Pero ngayon, kailangan ni Miguel na magpahinga. At tayo kailangan nating harapin ang mga resulta ng ating mga aksyon. Sa labas ng silid, sina Lorna, Maya, at Ramon ay sinamahan ng mga opisyal. Bawat isa sa kanila ay may dala na isang piraso ng puzzle, isang bahagi ng katotohanan na, kapag naibunyag, ay magbabago magpakailanman ng kapalaran ng pamilyang Santos at ng lahat ng kasangkot. Habang ang grupo ay dinala sa labas ng ospital, ang araw ay nagsimulang lumubog sa horizon, pinupula ang langit ng mga tono ng pula at ginto. Ito ang katapusan ng isang araw na nakakita ng mas maraming drama at mga pagbubunyag kaysa sa maaaring isipin ng sinuman. Ngunit ito rin ay ang simula ng isang bagong panahon para sa mga Santos, isang panahon ng mga hindi komportableng katotohanan, mahihirap na pagbabago, at, siguro, mga pangalawang pagkakataon. Ang lungsod ay nagpapatuloy sa kanyang mabilis na ritmo, walang kamalayan sa drama na naganap sa ospital. Ngunit para sa mga bida ng ating kwento, wala nang magiging pareho. Ang mga kasinungalingan ay nahayag, ang mga lihim ay nabunyag, at ngayon, sa harap ng mga resulta ng kanilang mga aksyon, bawat isa sa kanila ay kailangang magpasya kung anong landas ang tatahakin. Maaari bang muling itayo ni June at Miguel ang kanilang relasyon sa pundasyon ng katotohanan? Magagawa ba ni Christina na mapabuti ang kanyang sarili sa mga mata ng kanyang anak? Ano ang magiging kapalaran ng Kumpanya Santos sa ilalim ng tunay na direksyon ni Lorna? At, siguro ang pinakamahalaga, makakakita ba silang lahat ng kapatawaran at pagbabago na kanilang pinaghahangad? Habang ang patrol car ng pulisya ay lumalayo sa ospital, dala sina Lorna, Maya, at Ramon, at sina June at Christina ay nananatili sa tabi ng kama ni Miguel, isang bagay ang malinaw, ang saga ng mga Santos ay malayo pa sa pagtatapos. Sa katunayan, sa maraming paraan, ito ay nagsisimula pa lamang. At kaya, na may mas maraming tanong kaysa sa mga sagot, na may mga nasaktang puso, ngunit puno ng pag-asa, at may isang hindi siguradong hinaharap, ang ikatlong kabanata ng ating kwento ay nagtatapos. Iniiwang sabik ang mga mambabasa na matuklasan kung anong mga pag-ikot at sorpresa ang nakalaan ng kapalaran sa mga Santos sa mga susunod na kabanata. Ang silid ng interogasyon ng Central Police Station ay puno ng hindi karaniwang aktibidad.
Sa magkakahiwalay na silid, sina Lorna, Maya, at Ramon ay naghihintay na ma-interrogate. Bawat isa ay nalulunod sa kanilang sariling mga pag-isip at mga alalahanin. Si Lorna, nakaupo ng may tuwid na likod at walang emosyong mukha, ay mental na binubulay ang mga pangyayaring nagdala sa kanya sa sandaling ito. Mga dekada ng mga lihim at manipulasyon ay malapit nang lumabas sa liwanag, at alam niyang ang mga kahihinatnan ay magiging malaki. Sa ibang silid, si Maya ay ninenerbiyos na nilalaro ang gilid ng kanyang blusa, nagtataka kung tama ba ang kanyang ginawa sa paghahayag ng katotohanan. Ang kanyang katapatan kay June ang naging pangunahing dahilan ng kanyang mga aksyon, ngunit ngayon, sa harap ng realidad ng isang investigasyon ng pulisya, nagsimulang lumusob sa kanya ang mga pag-aalinlangan. Si Ramon, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik, ang kanyang isipan ay gumagana ng husto para makahanap ng paraan para makaligtas sa sitwasyong ito. Bilang kanang kamay ni Miguel sa loob ng maraming taon, alam niyang ang kanyang kaalaman sa mga operasyon ng kumpanya ay naglalagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon. Samantala, sa ospital, si Miguel Santos ay nakikipaglaban para manatiling malay. Sina June at Christina ay nananatili sa kanyang tabi, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng halong ginhawa para sa kanyang paggaling at pagkabalisa para sa hindi tiyak na hinaharap na naghihintay sa kanila. Tay, malumanay na sabi ni June, sinasabi ng mga doktor na kailangan mong magpahinga, pero maraming bagay na kailangan nating pag-usapan. Si Miguel ay sinubukang umiti, bagamat ang kilos ay naging ngiwi ng sakit. Alam ko, anak. At gagawin natin. Pero bago yon, kailangan mong maunawaan ang isang bagay, lahat ng ginawa ko para sa iyo at sa pamilya. Si Christina, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay lumapit. Miguel, sa tingin ko ay oras na para malaman ni June ang buong katotohanan. Tungkol sa kanyang kapanganakan, tungkol sa kumpanya, tungkol sa lahat. Si Miguel ay mahina na tumango. Tama ka, Christina. Wala nang mga lihim, wala nang mga kasinungalingan. At kaya, sa silid ng ospital na yon, na may ritmikong tunog ng mga makina sa background, sina Miguel at Christina ay nagsimulang ibunyag ang komplikadong network ng mga katotohanan at kasinungalingan na nagdidilag sa kanilang buhay sa loob ng maraming taon. Si June ay tahimik na nakikinig, ang kanyang isipan ay nakikipaglaban para iproseso ang bawat bagong pagbubunyag. Ang katotohanan tungkol sa kanyang kapanganakan, ang papel ni Lorna sa kumpanya, ang manipulasyon ng Lolo Santos. Bawat piraso ng puzzle na naihayag ay tila nagpapakomplikado lamang ng larawan. Samantala, sa istasyon, ang detective na namamahala sa kaso, si Javier Cruz, ay naghahanda para magsimulang magtanong. Sa mga taon ng karanasan sa mga kaso ng corporate fraud, alam ni Cruz na ang kasong ito ay kakaiba. Ang mga implikasyon ay lagpas sa simpleng pinansyal na krimen, dito ay may kwento ng mga dekada ng panlilinlang at mga lihim ng pamilya. Nagpasya siyang magsimula kay Lorna. Pumasok siya sa silid ng interrogation, ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesionalismo. Ginang Lorna Reyes, nagsimula siya, umuupo sa harap niya, sigurado akong nauunawaan mo ang bigat ng sitwasyon kung saan ka naroroon. Si Lorna ay bahagyang tumango. Lubos kong nauunawaan, detective. At handa akong makipagtulungan ng buo. Si Cruz ay tumingin sa kanya ng may pagkausyoso. Mabuti. Kung gayon, bakit hindi tayo magsimula sa simula? Paano ka naging tunay na may-ari ng kumpanya Santos? Si Lorna ay huminga ng malalim bago simulan ang kanyang kwento. Lahat ay nagsimula mahigit 30 taon na ang nakalipas, nang ang ama ni Miguel, si Don Ernesto Santos, ay kinuha ako bilang kanyang personal na katulong. Habang naghahayag si Lorna ng komplikadong kwento ng kapangyarihan, manipulasyon, at mga lihim na nagdilag sa pamilyang Santos sa loob ng mga dekada, sa ospital, nakikipaglaban si June para tanggapin ang mga pagbubunyag ng kanyang mga magulang. Kung gayon, sabi niya sa wakas, ang kanyang tinig ay halos bulong, lahat ng pinaniniwalaan kong alam ko tungkol sa ating pamilya, tungkol sa kumpanya lahat ay kasinungalingan. Si Miguel ay sinubukang maupo, ngunit ang sakit ay pumilit sa kanya na muling humiga. Hindi lahat, anak. Ang pagmamahal na nararamdaman namin para sa iyo, iyon ay palaging totoo. Si Christina, na may mga luha sa kanyang mga mata, ay kinuha ang kamay ni June. Alam kong mahirap maintindihan, pero lahat ng ginawa namin ay para protektahan ka. Bigla at malakas na inalis ni June ang kanyang kamay. Protektahan ako. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa buong buhay ko. Sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa akin na may kapansanan ako.
John, pakiusap ni Christina, kailangan mong maunawaan. Ang mga sitwasyon ay komplikado. Komplikado. Si June ay tumayo, ang kanyang tinig ay nanginig sa pinipigil na galit. Ninakaw ninyo ang aking buhay, ang aking pagkakakilanlan. Lahat para saan? Para sa pera. Para sa maldita kumpanya. Si Miguel ay sinubukang magsalita, ngunit pinutol siya ng isang pag-atake ng ubo. Si Christina ay mabilis na lumapit sa kanyang tabi, tinutulungan siyang uminom ng kaunting tubig. Anak, sabi ni Miguel nang makapagsalita na siya, alam kong galit ka, at may karapatan kang magalit. Pero pakiusap, hayaan mong ipaliwanag namin ang lahat. Si June ay tumingin sa kanyang mga magulang, 2 tao ngayon ay parang mga estranghero sa kanya. Ano pa ang kailangang ipaliwanag? Nagsinungaling kayo. Ginawa ninyo akong mabuhay ng isang kasinungalingan. Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo, sabi ni Christina. Ang iyong lolo, si Don Ernesto, siya ay. Ngunit bago pa makapagpatuloy si Christina, ang pinto ng silid ay biglang bumukas. Si Detective Cruz ay pumasok, sinusundan ng 2 opisyal. Pasensya na sa abala, sabi ni Cruz, ang kanyang tinig ay matatag ngunit hindi walang simpatya, pero kailangan kong makipag-usap sa ginang Christina Vega. At ikaw, Ginoong Santos, dagdag niya, tumitingin kay Miguel, sa sandaling payagan ka ng mga doktor, kailangan mo ring sumama sa amin para magbigay ng pahayag. Si Christina ay tumingin kay Miguel ng may pag-aalala bago bumaling kay John, anak, ako Ngunit si June ay nakatalikod na, hindi kayang tumingin sa kanyang ina. Umalis ka na, sabi niya, ang kanyang tinig ay halos bulong. Nagsalita ka na ng sapat. Na may mabigat na puso, sinundan ni Christina ang detective palabas ng silid, iniwan si John na mag-isa kasama si Miguel. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ama at anak, magkaugnay sa dugo, ngunit magkahiwalay sa mga taon ng mga kasinungalingan, ay nagtinginan, bawat isa ay nakikipaglaban sa kanilang sariling panloob na mga demonyo. Samantala, sa istasyon, nagpapatuloy si Lorna sa kanyang kwento sa harap ng isang Detective Cruz na lalo pang namamangha. Si Don Ernesto ay hindi ang respetadong negosyante na iniisip ng lahat, paliwanag ni Lorna. Mayroon siyang mga koneksyon sa organized crime, ginagamit niya ang kumpanya para mag-launder ng pera. Ako natuklasan ko ang lahat ng ito ng aksidente. At ano ang ginawa mo sa impormasyong iyon? Tanong ni Cruz, nakahilig paabante ng may interes. Si Lorna ay mapait na ngumiti. Ang gagawin ng sinumang ambisyosong kabataang babae. Ginamit ko ito para makipagnegosasyon. Inalok ako ni Don Ernesto ng isang bahagi ng kumpanya kapalit ng aking katahimikan. Sa paglipas ng panahon, ang bahaging iyon ay naging mayorya. At si Miguel Santos. Ano ang alam niya tungkol sa lahat ng ito? Sa simula, wala, sagot ni Lorna. Inilayo siya ni Don Ernesto. Pero nang magkasakit siya, hiniling niya sa akin na protektahan si Miguel, nagabayan siya. At iyon ang ginawa ko sa aking paraan. Sa ibang silid ng interogasyon, si Maya ay humaharap sa kanyang sariling mga tanong. Ang detective na naatasan sa kanya, isang babaeng nasa gitnang edad na nagngangalang Carmen Santos, ay tumingin sa kanya na may halong pagkausyoso at skeptisismo. Binibining Maya Mendoza, nagsimula ang Detective Santos, sinasabi mo na natuklasan mo ang katotohanan tungkol sa pamilyang Santos sa panahon ng iyong pagtatrabaho bilang physical therapist ni John. Paano mo eksaktong nakuha ang impormasyong iyon? Si Maya ay huminga ng malalim bago sumagot. Sa simula ay mga hinala lang. Napapansin ko ang mga bagay mga hindi pagkakatugma sa kondisyon ni John pagkatapos, isang araw, nakita ko siyang naglalakad ng iniisip niyang walang nakakakita. At bakit hindi mo ito iniulat kagad? Nahulog ako sa kanya, inamin ni Maya, nakayuko. Gusto ko siyang protektahan. Pero habang mas marami akong iniimbestigahan, mas nararamdaman ko na si John ay biktima rin sa lahat ng ito. Habang nagpapatuloy ang mga tanong sa istasyon, sa ospital, sa wakas ay binasag ni John ang katahimikan. Lahat ng therapy na yon, lahat ng mga taon ng pagkukunwari, bakit, Tay? Bakit mo ako pinabuhay ng kasinungalingang iyon? Si Miguel ay isinara ang kanyang mga mata, ang bigat ng kanyang mga nakaraang desisyon ay dumudukot sa kanya. Sa simula, para sa iyong kaligtasan. Ang iyong lolo may mga mapanganib na kaaway siya. Naniwala kami na kung pananatilihin ka naming malayo sa publiko, magiging ligtas ka. At pagkatapos, nang mamatay ang lolo. Pagkatapos
Si Miguel ay huminto, nakikipaglaban para makahanap ng tamang mga salita. Pagkatapos, ito ay takot. Takot na mawala ang lahat ng aming itinayo, takot na ang katotohanan ay ilalayo ka sa amin. Si June ay mapait na tumawa. Bueno, mukhang ang takot na yon ay natupad din naman. Sa sandaling yon, ang telepono ni June ay nag-vibrate. Ito ay isang mensahe mula kay Maya, paumanhin sa lahat. Kailangan nating mag-usap. Mahalaga ito. Si June ay tumingin sa mensahe, pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang buong buhay niya ay isang masusing kasinungalingan, at ngayon, nang sa wakas ay naniniwala siyang malapit na sa katotohanan, nakakaramdam siya na may mga lihim pa na dapat matuklasan. Kailangan kong umalis, sabi niya, nagtutungo sa pinto. John, pakiusap, tinawag ni Miguel, ang kanyang tinig ay nasisira sa emosyon. Huwag mong gawin ang parehong mga pagkakamali na ginawa ko. Huwag hayaang ang pride at takot ay ilayo ka sa mga taong nagmamahal sa iyo. Si June ay tumigil sa pinto, hindi lumilingon. Pagmamahal? Hindi ko alam kung nakilala ko ang tunay na kahulugan ng salitang iyon sa pamilyang ito. At sa gayon, umalis siya ng silid, iniwan si Miguel na mag-isa kasama ang kanyang mga pagsisisi at ang patuloy na pitik ng mga makina. Habang si June ay nagtutungo sa istasyon, determinado na matuklasan ang buong katotohanan, sa opisina ni Detective Cruz, isang bagong piraso ng impormasyon ay nagbabantang magbago ng buong larawan ng kaso. Ginoo, sabi ng isang batang opisyal, mabilis na pumapasok sa opisina, nakatanggap kami ng impormasyon mula sa Interpol. Mukhang may international connection sa kasong ito. May isang tao na naglilipat ng malalaking halaga ng pera sa labas ng bansa. Si Cruz ay kumunot ng noo, kinukuha ang ulat na inaalok ng opisyal. Habang binabasa niya, ang kanyang mga mata ay bumuka sa gulat. Nagbabago ito ng lahat, bulong niya. Tawagan mo ang lahat ng kasangkot. Kailangan natin ng isang harapang konfrontasyon. Oras na para ang lahat ng katotohanan ay lumabas sa liwanag. Habang ang gabi ay bumagsak sa lungsod, ang mga bida ng ating kwento ay naghahanda para sa isang konfrontasyon na nangangako na magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Ang mga lihim na matagal nang itinatago ay malapit nang maihayag, ang mga katapatan ay susubukan, at ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal ay questionable. Sa conference room ng istasyon, si Cruz ay naghahanda ng eksena para sa kung ano ang alam niyang magiging isang explosive na pulong. Sina Lorna, Maya, Ramon, Christina, at malapit na si John, lahat ay magiging harapan, napipilitang harapin ang mga kahihinatnan ng mga taon ng mga kasinungalingan at manipulasyon. At sa kanyang silid sa ospital, si Miguel Santos ay tumitingin sa bintana, patungo sa lungsod na naging saksi sa pagtaas at pagbagsak ng kanyang imperyo. Na may panibagong determinasyon, nagsimula siyang idiskonekta ang mga kable at tubo na pumipigil sa kanya sa kama. Nakagawa siya ng napakaraming pagkakamali sa kanyang buhay, ngunit determinado siyang hindi na gumawa ng isa pa. Oras na para harapin ang katotohanan, anuman ang kahihinatnan. Ang eksena ay handa na. Ang mga piraso ay nasa lugar. At habang ang lungsod ay nagpapatuloy sa kanyang gabing gawain, walang kamalayan sa drama na nagaganap sa loob nito, ang mga Santos at lahat ng kasangkot sa kanilang kwento ay naghahanda para sa gabing magbabago ng lahat. Ang conference room ng Central Police Station ay puno ng hindi ipinapakitang tensyon. Sa paligid ng isang mahabang ovaladong mesa, ang mga bida ng ating kwento ay nakatagpo, bawat isa ay nagdadala ng bigat ng kanilang sariling mga lihim at pagsisisi. Si Lorna, na may kanyang karaniwan na pagkakalma, ay nasa isang dulo ng mesa. Sa kanyang tabi, si Maya ay ninenerbiyos na nilalaro ang isang ballpen, naglalabas ng mga panandaliang tingin patungo sa pinto. Si Ramon, na may maputla ngunit determinadong mukha, ay nakaupo sa harap nila. Si Christina, kababalik lang mula sa kanyang interrogation, ay umupo na may malinaw na pagod. Si Detective Cruz ay pumasok sa silid, ang kanyang nakakaimponing presensya ay nagpapatahimik sa mga bulong. Mga ginoo at mga madam, nagsimula siya, ang kanyang malalim na tinig ay umaalingaw-ngaw sa silid, nandito tayo para linawin ang isa sa mga pinakakomplikadong kaso ng corporate at family fraud na nakita ko sa aking karera. Pero bago tayo magsimula, may isa pang taong dapat narito. Na para bang isang senyas, ang pinto ay biglang bumukas. Si June ay pumasok, ang kanyang mukha ay isang maskara ng mga pinipigil na emosyon. Sa likod niya, sa gulat ng lahat, lumitaw si Miguel Santos, maputla at halatang mahina, ngunit may isang determinasyon na nagniningas sa kanyang mga mata. Miguel, bulalas ni Christina, tumatalon.
Ano ang ginagawa mo dito? Dapat nasa ospital ka. Si Miguel ay nagtaas ng kamay, pinapatahimik siya. Naglaan ako ng napakaraming oras sa pagtatago mula sa katotohanan, Christina. Oras na para harapin ang mga resulta ng ating mga aksyon. Si Detective Cruz, matapos ang isang sandali ng pagkagulat, ay tumango. Mabuti. Ngayong nandito na tayong lahat, simulan natin. Lorna Reyes, bakit hindi mo sabihin sa amin ang tunay na kwento ng Kumpanya Santos? Si Lorna ay tumuwid sa kanyang upuan, ang kanyang tingin ay gumagala sa mga mukha sa paligid niya. Lahat ay nagsimula 30 taon na ang nakalipas, nagsimula siya, ang kanyang tinig ay matatag ngunit puno ng emosyon. Si Don Ernesto Santos, ang ama ni Miguel, ay kinuha ako bilang kanyang personal na katulong. Hindi nagtagal ay natuklasan ko na ang kumpanya ay isang front para sa mga iligal na aktibidad. Isang bulong ng gulat ang umiikot sa silid. Si Miguel ay isinara ang kanyang mga mata, na parang ang bigat ng pagbubunyag na ito ay masyadong mabigat para dalhin. Si Lorna ay nagpatuloy, inalok ako ni Don Ernesto ng isang bahagi ng kumpanya kapalit ng aking katahimikan. Sa paglipas ng panahon, ang bahaging iyon ay lumaki hanggang sa naging ako ang major shareholder. Nang magkasakit si Don Ernesto, hiniling niya sa akin na protektahan si Miguel at gabayan ang kumpanya. At paano umaakma ang pag-ampon kay June sa lahat ng ito? Tanong ni Cruz, bumabaling kina Christina at Miguel. Si Christina, na may mga luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita. Nang matuklasan kong buntis ako, si Miguel ay nakatali na sa ibang babae. Ang kanyang ama si Don Ernesto ay nagbantang tatanggalin siya sa mana kung kikilalanin niya ang isang anak sa labas ng kasal. Ako ibinigay ko si June sa pag-ampon para protektahan siya. Si June, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay biglang tumayo. Protektahan ako. Sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa akin na inampon ako. Pagsisinungaling sa akin tungkol sa aking pisikal na kondisyon. Anak, pakiusap, nagsalita si Miguel, ang kanyang tinig ay nasisira sa emosyon. Alam kong nabigo namin, pero lahat ng ginawa namin ay dahil sa pagmamahal. Pagmamahal, binura ni June, tinatawag mong pagmamahal ang pamumuhay ng isang kasinungalingan. Ang pagnanakaw ng aking pagkakakilanlan, ang aking buhay. Si Detective Cruz ay nagtaas ng kamay, humihingi ng kalma. Ginoong Santos, ayon sa aming mga investigasyon, isinaayos mo ang pag-ampon kay June nang walang nakakaalam ng katotohanan. Tama ba ito? Si Miguel ay dahan-dahang tumango. Nang matuklasan kong ibinigay ni Christina ang ating anak sa pag-ampon, ginawa ko ang lahat para mahanap siya. Isinaayos ko ang lahat para ampunin siya ng legal, pero itinago ko ang katotohanan. Natatakot ako na kung lalabas ang katotohanan, mawawala sa akin ang lahat, ang kumpanya, ang aking posisyon, ang aking anak. At tinulungan kong itago ang kasinungalingang iyon, dagdag ni Lorna. Nakikita ko kung paano nagdurusa si Miguel, nahati sa pagitan ng kanyang pagmamahal para kay June at ang bigat ng mga inaasahan ng kanyang ama. Naniwala akong pinoprotektahan ko ang pamilya, pero ngayon ay nakikita ko na ipinagpatuloy ko lamang ang siklo ng mga kasinungalingan. Si Maya, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay lumakas ang boses. Ako natuklasan ko ang katotohanan ng aksidente. Nakita ko si June na naglalakad ng iniisip niyang walang nakakakita. Nagsimula akong mag-imbestiga at nahulog ako sa kanya sa proseso. Si June ay tumingin sa kanya, isang halo ng sakit at pagtataksil sa kanyang mga mata. Ikaw din, Maya. Gaano katagal mo alam nang hindi sinasabi sa akin? Paumanhin, June, humikbi si Maya. Gusto kitang protektahan. Inisip ko na kung matutuklasan mo ang katotohanan ng biglaan, sisirain ka nito. Si Detective Cruz ay muling nagsalita. May isa pang bagay na dapat malaman ng lahat. Nakatanggap kami ng impormasyon mula sa Interpol. Mukhang may isang tao na naglilipat ng malalaking halaga ng pera sa labas ng bansa. Pera na, ayon sa aming mga investigasyon, nagmula sa mga iligal na aktibidad na sinimulan ni Don Ernesto Santos. Lahat ng mata ay napunta kay Ramon, na nanatiling tahimik hanggang ngayon. Ramon, sabi ni Miguel, ang hindi paniniwala ay nagtinge sa kanyang tinig, ikaw. Si Ramon ay tumingin, ang kanyang mukha ay isang maskara ng guilt at determinasyon. Paumanhin, Miguel. Nang matuklasan ko ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng pera ng kumpanya, nataranta ako. Inisip ko na kung makakapagtago ako ng isang bahagi, maaari kong protektahan tayong lahat kung lalabas ang katotohanan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi.
Bawat tao sa silid ay nakatuon sa kanilang sariling mga iniisip, pinoproseso ang mga pagbubunyag at ang kanilang mga implikasyon. Sa wakas, si June ang bumasag sa katahimikan. Ang buong buhay ko, nagsimula siya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon, nabuhay ako na napapaligiran ng mga kasinungalingan. Bawat tao sa silid na ito, bawat taong nagsasabing nagmamahal sa akin, ay nagsinungaling sa akin sa isang paraan o sa iba. Huminto siya, tumitingin sa bawat isa sa mga naroroon. Pero ang pinakamasama sa lahat ay nagsinungaling din ako sa aking sarili. Nagtago ako sa likod ng isang peking kapansanan dahil natatakot akong harapin ang mundo na hindi maabot ang mga inaasahan. Si Miguel ay sinubukang lumapit sa kanyang anak, ngunit si June ay nagtaas ng kamay, pinapahinto siya. Hindi, Tay. Pakiusap, hayaan mo akong tapusin. Ginugol ko ang nakaraang mga oras sa pag-iisip, pag-alala sa bawat sandali ng aking buhay sa ilalim ng bagong liwanag na ito. At napansin ko ang isang bagay, sa kabila ng mga kasinungalingan, sa kabila ng pandaraya, ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa inyong lahat ay totoo. Si Christina ay humikbi ng malumanay habang nakikipaglaban si Miguel para pigilan ang kanyang sariling mga luha. Hindi ko masasabi na pinatawad ko kayo, hindi ngayon, nagpatuloy si John, pero handa akong subukang maunawaan. Nasubukang muling itayo ang ating pamilya sa pundasyon ng katotohanan sa pagkakataong ito. Si Detective Cruz ay tumango ng mabigat. Ginoong Santos. June, ang iyong disposisyon para sa pagkakasundo ay kapuri-puri. Gayunpaman, dapat kong ipaalam sa inyo na hindi nito binabago ang legal na sitwasyon. May mga malalaking krimen na dapat sagutin. Si Lorna ay tumayo. Detective, tinatanggap ko ang buong responsibilidad para sa mga iligal na aktibidad ng kumpanya. Ako ang nagpahintulot na magpatuloy ang mga ito, ako ang tumakip sa mga ito sa lahat ng mga taong ito. Hindi, Lorna, putol ni Miguel. Hindi ko maaaring pahintulutan na ikaw lang ang magdadala nito. Responsable rin ako. Alam ko, o kahit sa spetsa, tungkol sa pinagmulan ng pera ng aking ama. Pinili kong hindi pansinin ito. Si Ramon ay tumayo rin. At ako ay nagkasala ng pag-embezle ng pondo at pagtatangkang magtago ng ebidensya. Handa akong makipagtulungan ng buo sa investigasyon. Si Detective Cruz ay tumingin sa bawat isa sa kanila, dahan-dahang tumango. Ang inyong kooperasyon ay isa sa alang-alang. Gayunpaman, dapat ninyong maunawaan na magkakaroon ng mga legal na kahihinatnan. Habang nagsimulang ilagay ng detective ang mga susunod na hakbang ng legal na proseso, si June ay lumapit kay Maya. Paumanhin, bulong niya. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Si June ay malumanay na hawak ang kanyang kamay. Alam ko. Lahat tayo ay gumawa ng mga pagkakamali. Pero siguro, mula sa lahat ng ito, maaari tayong magtayo ng isang bagong bagay, isang bagay na totoo. Sa kabilang dulo ng silid, sina Christina at Miguel ay nagpalitan ng tingin na puno ng pagsisisi at pag-asa. Sa tingin mo ba mapapatawad niya tayo kahit kailan? Tanong ni Christina sa mababang tinig. Si Miguel ay hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko alam. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may pag-asa ako. Habang ang pulong ay nagtatapos at ang mga opisyal ay nagsisimulang iproseso ang mga sangkot, isang pakiramdam ng pagbabago ang pumuno sa hangin. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay lumabas sa wakas sa liwanag. At kasama nito, ang posibilidad ng katubusan at isang bagong simula. Mga linggo ang lumipas, sa silid ng isang hukuman, binabasa ang mga sentensya. Sina Miguel at Lorna ay nakatanggap ng mga sentensya sa bilangguan, bagaman may posibilidad ng parole dahil sa kanilang kooperasyon. Si Ramon ay haharap sa mas mababang sentensya, ngunit kailangan niyang ibalik ang lahat ng perang inembezzle. Si Christina, bagaman hindi humaharap sa mga kriminal na kaso, ay kailangan magsagawa ng community service. Si June, nakaupo sa gallery, ay nakikinig sa lahat na may halong emosyon. Sa kanyang tabi, pinisil ni Maya ang kanyang kamay bilang suporta. Nang matapos ang sesyon at ang mga bantay ay dinala ang mga nasentensyahan, si June ay lumapit sa kanyang mga magulang. Bibisitahin ko kayo, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Marami tayong dapat pag-usapan, maraming dapat itayo muli. Sina Miguel at Christina, na may mga luha sa kanilang mga mata, ay nagpasalamat na tumango. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, naramdaman nila na may bigat na itinataas mula sa kanilang mga balikat. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay nagpalaya sa kanila.
Habang si June ay lumabas ng hukuman, kasama si Maya sa kanyang tabi, tumingin siya sa maliwanag na langit. Ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakakaramdam siya ng tunay na kalayaan. Malayang maging siya mismo, malayang magmahal, malayang mabuhay ng walang bigat ng mga kasinungalingan. Ang saga ng mga santos ay nagtapos na, ngunit para kay June at sa iba pa, ito ay simula lamang ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng mga hamon, walang duda, ngunit puno rin ng pag-asa, katapatan, at posibilidad ng tunay na pagmamahal. Habang ang magpartner ay naglalakad sa mga kalye ng lungsod, iniiwanan ang hukuman at lahat ng kinakatawan nito, alam ni June na sa kabila ng lahat, ang hinaharap ay maliwanag. Dahil ngayon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang hinaharap na yon ay itinayo sa pundasyon ng katotohanan. At sa gayon, habang lumulubog ang araw sa horizon, nagpipinta ng mga tono ng ginto at rosa sa langit, sina June at Maya ay lumayo, handang harapin ng magkasama ang anumang ihahanda ng kapalaran para sa kanila. Ang katotohanan ay nagpalaya sa kanila, at ngayon, kailangan lamang nilang tumingin pasulong, sa isang hinaharap na puno ng posibilidad.